Nagsimula ang kwento sa ating bida na nasa kanyang pagawaan, lubos na nakatuon sa isang mahalagang gawain. Nakaposisyon siya sa harap ng isang pandayan, pinupukpok ang isang piraso ng metal ng buong lakas. Sa harap ng palihan, itinaas ng lalaki ang kanyang martilyo ng may paninindigan, handang magbigay ng isa pang tiyak na pagpukpok. Sa bawat malakas na pagtama, nagliliparan ang mga kislap ng enerhiya sa madilim na pagawaan. Biglang may lumitaw na parang multong anyo sa likuran niya, nagtatanong kung magtatagumpay ba talaga siya. Patuloy siyang tinutukso ng malaasul na espiritu, kinukwestiyon kung itutuloy niya ba talaga ang paghihiganting ito. Dahil nawala ng pasensya, sinabihan ng ating bida ang multo na maglaho, pero tumawa lang ito at nagtanong kung nakokonsensya ba siya. Pagkatapos ay kinutya siya ng kaluluwa, sinasabing huwag na siyang magsimula sa kanyang talumpati tungkol sa determinasyon. Ganap na binaliwala ng ating bida ang mga salita, at ipinagpatuloy ang kanyang trabaho sa pandayan ng may mas matinding sigasig. Mula roon, nagsimula niyang alalahanin ang nakaraan at isang nakakapanghinayang na eksena na kinasasangkutan ng isang dalaga. Pagkatapos nito, sumaglit sa kanyang alaala ang mga tagpo ng isang magulo at wasak na larangan ng digmaan. Naalala rin niya ang masakit na sandali nang hawak niya ang kanyang ama sa kanyang mga braso bago ito pumanaw. Dahil dito, nilamon siya ng pighati ng pagkawala at sumigaw siya sa kalangitan sa gitna ng isang malakas na bagyo. Sa kasalukuyan, inaakusahan siya ng espiritu na isang panday ng armas na ngayon ay gustong gumanti. Para sa multo, katawa-tawa ito, at simpleng ipinikit ng bida ang kanyang mga mata para magnilay-nilay. Gayunpaman, sa kabila ng mga panunukso, iminulat ng ating bida ang kanyang mga mata na may malamig na ekspresyon at sinabing wala siyang pakialam. Dahil doon, tiniyak niya sa espiritu na hindi matitinag ang kanyang paninindigan at nakapili na siya, kasunod ng pagbabago ng eksena kung saan nakikita siyang may hawak na kahon na may seryosong mukha. Doon isiniwalat na inilaan niya ang 15 taon ng kanyang buhay bilang panday para sa kultong demonyo. Naglakad ang binata patungo sa isang malaking palasyo, lubos na batid na ang trahedyang idinulot niya ay hinding-hindi makakalimutan. Dahil doon, nagpasya siyang bibigyan niya ng tiyak na katapusan ang lahat gamit ang sarili niyang mga kamay. Ipinapakita ng kanyang determinadong ekspresyon na siya ay ganap na nakatuon sa pagkamit ng kanyang layunin. Sa harap ng dambuhalang tarangkahan, ipinahayag niya na wawakasan na niya ang lahat at ang panday ng demonyo ang papalit sa kanyang lugar. Sa kabilang panig ng tarangkahan, isang pulutong ng mga tao ang nakaluhod sa isang malawak na patio, ipinagdiriwang ang langit ng mga demonyo. Isang lalaki ang nagtatalumpati tungkol sa kung paano sinakop ng langit ng mga demonyo ang mundo sa loob lamang ng 15 taon. Pinupuri naman ng isa pang lalaki ang kataas-taasang Panginoon na siyang pangunahing may kagagawan sa buong tagumpay na ito. Sa sandaling iyon, nakilala natin ang kinatatakutang Blood Demon Lord na kalmadong nakaupo sa kanyang trono. Isang tagapagbalita ang nag-anunsyo sa lahat na ipapakita ng panday ng demonyo ang 11 banal na sandata. Nang malinis na ang daan, nagsimulang maglakad ng payapa ang ating bida patungo sa gitna ng patio. Habang sumusulong siya dala ang kahon, iniisip niya na kahit hindi ito katubusan, wala siyang pakialam. Sa paglapit, lumuhod siya upang sa wakas ay ipakita ang matagal nang hinihintay na banal na sandata. Dahil doon, itinaas niya ang kahoy na kahon patungo sa tagapagbalita, na naghihintay ng may malaking pananabik. Sa sandaling iyon, nagsimulang maglabas ang kahon ng isang napakasamang lilang enerhiya na ikinagulat ng lahat. Nakatitig ang tagapagbalita sa kahon na nanlalaki ang mga mata, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Sa pagbukas ng bagay, isang punyal na nababalot sa lilang aura ang lumitaw, at nagtanong ang lalaki kung ano yon. Bigla na lang, naging isang matinding liwanag ang punyal, at sumigaw siya na walang laman sa loob. Binigyan lang siya ng ating bida ng isang malamig na tingin at inisip sa sarili na ngayon, magwawakas na ang lahat. Dahil sa sitwasyon, ang liwanag ay nagkatawang anyo bilang isang malaking talim ng enerhiya sa harap ng tagapagbalita. Walang sinayang na segundo, sumugod ang talim sa napakabilis na tulin patungo sa natatakot na lalaki. Sa desperasyon, sumigaw siya, nagtatanong kung anong uri ng panlilinlang ito at tinawag na basura ang ating bida. Mula roon, tinamaan siya ng atake ng direkta na nagpatalsik sa kanya ng may di kapanipaniwalang lakas. Sa punit-punit niyang damit at nasa estado ng pagkabigla, halos hindi siya makapaniwala sa nangyari. Ngunit hindi tumigil ang ating bida at nagpakawala ng mas malakas pang alon ng lilang enerhiya. Ang pagsabog na ito ng kapangyarihan ay humagupit sa buong patio, tinatangay ang lahat ng madaanan nito ng may di makatarungang lakas. Ang tunay na target ng atake ay ang Blood Demon Lord na nanonood sa eksena. Nakaupo sa kanyang trono, pinanood lamang ng Blood Demon Lord ang atake na may itsurang naiinip. Sumulong ang malakas na pagsabog ng enerhiya at tumama sa panangga ng Panginoon na lumikha ng isang malaking pagsabog. Lubos na nagulat ang ating bida nang makita na walang epekto ang kanyang atake. Habang humuhupa ang usok, napansin niya na hinarang ng Panginoon ang lahat gamit lamang ang isang kamay at ganap na hindi nasaktan. Kahit na hindi siya sumuko at naghanda ng isa pang atake, ipinapahayag na hindi pa siya tapos.
Dahil doon, itinuro niya ang Panginoon at nagbabala na gagamitin niya ang martial arts na itinuro mismo ng soberano sa kanya. Dito, ipinakawala ng bida ang lahat ng kanyang kapangyarihan, handang ubusin ang sariling buhay at enerhiya upang manalo. Isang dambuhalang talim ng lilang enerhiya ang nabuo sa itaas niya, na mukhang napakasama. Kumikinang ang kanyang mga mata sa matinding determinasyon, habang itinutuon niya ang lahat ng kanyang lakas sa atake. Sa isang sigaw ng galit, ipinahayag niyang pababagsakin niya ang Panginoon at inilunsad ang kanyang huling atake. Bumagsak ang napakalaking talim ng enerhiya nang may mapangwasak na lakas, na nagdulot ng isang dambuhalang pagsabog. Napakatindi ng epekto ng tama kaya't isang shockwave ang marahas na humagupit sa buong patio. Isang miyembro ng kulto ang nanonood sa eksena na tulala, nagtataka kung paano nagkaroon ng ganoong kalakas na kapangyarihan ang panday na yon. Dahan-dahang nagsimulang humupa ang alikabok, na nagpapakita ng anyo ng isang tao sa gitna ng pagkawasak. Ang ating bida yon, na nakapanatiling nakatayo, ngunit may namumuong dugo sa kanyang paanan. Humihingal at sugatan, naniniwala ang ating bida na sa wakas ay nagtagumpay na siya at kumpleto na ang kanyang paghihiganti. Gayunpaman, isang nanunuyang boses ang narinig mula sa kanyang likuran, na tila natutuwa sa buong sitwasyon at ikinagulat niya. Isiniwalat ng Blood Demon Lord na ang walang anyong punyal ay hindi matutukoy at inaatake siya. Pinuri niya ang sandata, sinasabing ito ay isang banal na artifact na karapat-dapat sa pangalan nito, at hinayaan itong tumagos sa kanya. Nabigla ang ating bida, nagtataka kung paano nalaman ng Panginoon ang tungkol sa punyal at kung paano siya nakaligtas. Nang hindi siya binibigyan ng oras para mag-isip, sinunggaban siya ng Panginoon sa leeg ng may nakakaduwal na lakas. Tinanong ng Blood Demon Lord kung hindi pa rin ba naiintindihan ng kanyang tapat na lingkod ang sitwasyon. Isiniwalat niya na kahit isa siyang tagapagmana ng tangklan, ang kanyang paghihiganti ay ganap na walang silbi. Habang sinasakal, sinabihan ng ating bida ang Panginoon na tumahimik habang may purong galit na nakaukit sa kanyang mga mata. Sinabi ng soberano na sayang dahil kung may enerhiya pa siya, sana'y pinanatili niya itong buhay kahit paano. Binaliwala ng ating bida ang mga panunuya at naglagay ng walang hanggang sumpa sa Demon Lord. Sumagot ang Panginoon na sana ay matugunan niya ang mga inaasahan sa susunod at nag-alok ng isang huling regalo. Mula roon, nagsimula siyang bumikas ng isang kakaibang orasyon na may mga salitang hindi maintindihan. Natatakot ang ating bida, hindi naintindihan kung ano ang nangyayari o kung ano ang balak gawin ng Panginoon. Sa isang huling pagtama, inihagis ng Blood Demon Lord ang katawan ng ating bida. Inilunsad ng Blood Demon Lord ang huling regalo, na isang punyal ng pulang enerhiya. Mula sa sandaling iyon, isang matinding liwanag ang suminag sa kanyang palad habang inihahanda niya ang atake. Sumugod ang pulang punyal ng enerhiya sa di kapanipaniwalang bilis patungo sa ating bida. Dahil doon, sumigaw sa sakit ang ating bida nang tamaan siya ng direkta ng mapulang liwanag. Ang epekto ng tama ay nagpatalsik sa kanya ng may malupit na lakas, na hindi siya binigyan ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili. Sa ganitong estado, bumagsak siya sa lupa, walang buhay, na may punyal na nakasaksak sa kanyang dibdib. Habang dahan-dahang bumabagsak ang kanyang katawan, iniisip niya kung saan siya nagkamali. Sa kanyang isipan, napagtanto niya na ipinanganak siyang may depektibong dantyan, kaya't gumawa siya ng mga artifact. Pinagsisihan niyang hindi siya nabuhay ayon sa gusto niya at iniisip kung may pinagkaiba ba kung alam niya ang hinaharap. Kaya, sa araw na lumitaw ang mundo ng demonyo, nagwakas ang buhay ni Dong Siwon. Bigla, ang eksena ay ganap na lumipat sa isang mesa na puno ng pagkain sa isang madilim na silid. May isang taong humampas ng kamao sa mesa, sumisigaw upang makuha ang atensyon ng taong nasa tapat niya. Galit na nagtanong ang lalaking ito kung nakikinig ba sa kanya ang tao sa kabilang panig ng mesa. Sa kabilang banda, ang ating bida ay tila ganap na nalilito at nagtatanong kung nasaan siya. Nagrereklamo siya tungkol sa ingay sa lugar at nakakaramdam ng matinding sakit ng ulo habang sinusubukang alamin kung ano ang nangyayari. Napansin ng ating bida na napakatindi ng kanyang mga pandama at naaalala niyang tumigil na siya sa paghinga. Sa harap niya, hinampas ng iritadong lalaki ang mesa at sumigaw na hindi naririnig ang kanyang mga sinasabi. Walang naiintindihan, tinawag siya ng agresor na batang Master Dang at sinabihan siyang gumising sa katotohanan. Mula roon, itinaas ng lalaki ang kanyang kamay at sinabing ang asong hindi sumusunod ay kailangang ituwid. Pagkatapos nito, isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ng ating bida, na marahas siyang napatumba sa gilid. Hawak ang pisngi, naramdaman ng ating bida ang hapdi ng sampal at siya ay ganap na natulala. Sumigaw ang agresor, nagtatanong kung gising na ba siya sa wakas, at nakilala ng ating bida ang mga mukha sa harap niya. Bigla, isang ingay ang gumulat sa kanya, at mabilis siyang lumingon upang tingnan kung ano ang nangyari. Sa sahig, isang inumin ang natapon, na bumubuo ng isang maliit na sanaw at nagdaragdag sa tensyon sa silid. Sa sandaling iyon niya nakita ang isang babae sa sahig na umiiyak at tinatawag siyang batang pinuno ng angkan. Ang kanyang mga mata ay napuno ng galit at namula habang naintindihan niya ang bigat ng sitwasyon. Isang malagim na alaala ang bumaha sa kanyang isipan, ipinapakita ang parehong babae sa isang kakilakilabot na sitwasyon.
Dahil doon, sa wakas ay naalala na niya ang lahat at napagtantong nakabalik siya 16 na taon sa nakaraan. Naaalala niya na sa araw na ito, may masamang nangyari sa babaeng nagngangalang Sol at hindi niya ito naprotektahan. Pagtingin sa dalaga sa sahig, sigurado siyang nakabalik na siya sa malagim na araw na yon. Nagtataka ang Renzi kung nananaginip ba siya pero nagpa siya na hindi na ito mahalaga. Di nagtagal, nilapitan niya si Sol at inalo ito, sinabing huwag mag-alala. Sa isang mabait na tingin, humingi siya ng tawad dahil hindi niya ito naprotektahan noon at nangakong babaguhin ang lahat. Nagalit ang salarin sa kanyang mga salita at sumugod para sa isa pang atake, puno ng galit. Sa pagkakataong ito, nasalo ng ating bida ang kamao ng lalaki nang may kahanga-hangang lakas, pinahinto ito sa ere. Dahil doon, sinabi niyang bibigyan niya ito ng isang pagkakataon at inutusan ang lalaki na humingi ng tawad ng may paggalang. Nagulat ang salarin sa kanyang ugali at sumigaw na tuluyan nang nawala sa sarili ang batang amo. Patuloy niya itong iniinsulto, sinasabing nilandi siya ng kapatid ng ating bida at tinanong kung gusto na ba nitong mamatay. Inihayag ng lalaki na hindi matalino ang kapatid niya sa pagtanggi sa alok niyang kasal at pinutol siya ng ating bida. Sinabihan siya ng ating bida na tumahimik at namula sa galit ang salarin dahil sa kanyang kapangahasan. Walang takot, inasar siya ng ating bida, sinasabing ang baho at itsura niya ay kakilakilabot. Tinamaan ng pang-aasar at kinuyom ng lalaki ang kanyang kamao, tuluyang nabulag sa galit. Tinakapos ng ating bida sa pagsasabing mas malala pa ang kanyang pagkatao at binunot ng lalaki ang kanyang sandata. Mula roon, sumugod siya gamit ang kanyang espada, handang tapusin ang lahat ng tuluyan. Ngunit sa gulat ng salarin, naiwasan ng ating bida ang atake nang may hindi kapanipaniwalang liksi. Napagtanto ng ating bida na bawal ang sorpresang atake sa mga matuwid na sekta at naghanda. Naaalala niya na noong huli, hindi man lang siya nakalaban at binugbog siya ng walang awa. Pero ngayon, madali niyang nailagan ang mga suntok, ipinapakita ang isang galing na ikinagulat ng lahat. May kumpiyansang ngisi, nagtaka ang ating bida kung ito na lang ba ang kayang gawin ng salarin. Tinawag siyang mayabang ng lalaki dahil sa pag-ilaglang at tumalon para sa isang malakas na atake mula sa ere. Nagliwanag ang kanyang espada sa matinding enerhiya habang inihahanda niya ang atake ng buong lakas. Sumigaw siya na hindi magtatagal ang kanyang swerte at kumilos para tuluyan ng tapusin ang laban. Biglang nagulat ang salarin at tinanong ng ating bida kung bakit hindi umaayon ang mga bagay sa kanya. Lumalabas na nasanggan ng ating bida ang espada gamit ang sarili niyang espada na tila imposible. Nagbanggaan ng malakas ang dalawang talim, lumilikha ng mga kislap at isang metalikong tunog na umalingaw-ngaw sa silid. Halos hindi mahawakan ng salarin ang kanyang espada, nararamdaman ang nakahihigit na lakas ng ating bida sa pagsangga. Tinitigan siya ng ating bida ng may malamig at determinadong tingin, handa para sa ganting atake. Sa isang mabilis na kilos, umikot siya at nagpakawala ng malakas na sipa sa dibdib ng hindi handang lalaki. Ang lakas ng tama ay nagpatalsik sa salarin sa ere nang may malupit na puwersa, natanggalan siya ng sandata sa proseso. Desperadong sinubukan niyang bumawi habang nasa ere, ngunit huli na ang lahat para maiwasan ang isang masamang pagbagsak. Habang nagliliwanag sa pula ang kanyang mga mata, ipinakita ng ating bida ang isang tingin na puno ng pagkamuhi. Lubos na natakot ang salarin sa masamang aura na nagmumula sa batang amo. Nang hindi nagsasayang ng oras, sumugod siya ng may di kapanipaniwalang bilis patungo sa isa pang lalaki sa malapit. Sa isang mabilis na kilos, hinablot ng ating bida ang mga punyal ng lalaki bago pa man ito makakilos. Nagsimulang magpanik ang lalaki at sinubukang sabihin sa kanya na tumigil, ngunit huli na ang lahat para doon. Pagkatapos, lumingon siya at nagpakawala ng isang malupit na tama sa braso ng unang salarin. Sumigaw sa sakit ang lalaki, hawak ang kanyang braso, na ngayon ay malakas na dumudugo sa sahig. Minamaliit siya ng ating bida at sinabing masyado pang maaga dahil nagsisimula pa lang sila. Nakahiga sa sahig, nagtataka ang lalaki kung paano nagawa iyon ng isang hamak na miyembro ng tangklan. Hindi niya maintindihan kung anong maruming paraan ang ginamit ng isang taong hindi man lang magamit ang kanyang dantian. Sa isang malamig na tingin, sinabi ng ating bida na sa pagkakataong ito, hindi niya ito palalampasin ng walang kaparusahan. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad patungo sa takot na lalaki na nagmamakaawang huwag na siyang lumapit pa. Sinabi ng ating bida na hindi siya bayani at oras na para tapusin na ang lahat. Napuno ng purong desperasyon ang mga mata ng lalaki nang marinig ang mga salitang iyon. Habang nagliliwanag sa pulang enerhiya ang kanyang talim, nagbabala siya na ang susunod na target ay ang puso. Plow! Sumang-ayon ang ating bida at nagpatuloy sa paglakad patungo sa lalaking nagmamakaawang tumigil na siya. Habang magkasalikop ang kanyang mga punyal, sinabi niyang hindi siya bayani at magbabayad utang lang siya. Dahil dito, umiyak sa desperasyon ng lalaki, nakikitang nakatakda na ang kanyang kapalaran. Nagliwanag sa pulang enerhiya ang talim ng ating bida, at nagbabala siya na ang susunod na target ay ang puso. Nagulat ang dalawang lalaki at nagtataka kung paano natalo si Lee Ho-sung ng ganoon. Isa sa kanila ay nagkomento na tila halata naman ang resulta dahil laban ito sa isang hamak mula sa tangklan.
Nang makita ang eksena, lumapit ang isa sa mga lalaki at iminungkahi sa batang amo na tapusin na ang laban. Nag-iingat sa sitwasyon, sinabi ng lalaki sa kanyang kasama na mauuna na sila sa loob at sila'y tumakas. Nag-iisa sa bulwagan, nabalot ang ating bida sa isang masamang pulang aura na palaki ng palaki. Bigla, isang globo ng lilang enerhiya ang nagsimulang magliwanag ng matindi sa kanyang dibdib. Dahil doon, may tumulong dugo mula sa kanyang bibig at nakaramdam siya ng matinding sakit sa buong katawan. Nahihirapan ang ating bida na tiisin ito at iniisip na hindi niya maaaring ipakita ang kanyang demonyong enerhiya. Humarap siya kay Lee Ho-sung at sinabing wala siyang pakialam kung lagi siyang minamaliit. Ang tunay na problema ay ang kawalan ng pangunahing kagandahang asal ng lalaki sa ginawa niya kay Seoul. Kahit sugatan, tumayo si Lee Ho-sung at sinigawan ang ating bida na umalis na sa kanyang paningin. Sinabi ng ating bida na nararapat lang sa kanya ang mangyayari at sumugod para sa huling tama gamit ang kanyang punyal. Bumaon ang talim sa balikat ni Lee Ho-sung na sumigaw sa sakit dahil sa direktang tama, ngunit bigla, nakaramdam siya ng papalapit na presensya at nagtaka kung sino ang darating. Isang misteryosong kamay ang lumitaw at mahigpit na hinawakan ang kanyang braso, pinipigilan ang tiyak na tama. Dahil dito, isang lalaki ang lumitaw at sumigaw na tumigil agad si Batang Amudang. Nagulat ang ating bida sa pagkaantala at humarap sa bagong dating. Isang grupo ng mga mandirigma ang lumitaw at idineklara na hindi na nila maaaring baliwalain ang sitwasyon sa bulwagan. Nakilala niya sila bilang mga Dragon Successor Guards, ang personal na bantay ng disipulo. Lumapit ang commander ng grupo, si Son Yugon, at tinawag siyang walang silbing aso ng may paghamak. Nagliwanag sa puot ang kanyang mga mata nang mapagtanto niyang magkasabwat sila mula pa sa simula. Nalaman na ang mga lalaking ito, kasama si Lee Ho-sung, ay makikilala bilang mga pinakamasamang traidor. Dahil dito, nagpasya ang ating bida na kailangan niyang lipulin silang lahat dito mismo at mayon din ng walang palya. Tinitigan siya ng commander at tinanong kung ano ang gagawin niya kung hindi nila babaliwalain ang sitwasyon. Kinukwestiyon ng ating bida kung ano ang karapatan nilang makialam dahil hindi opisyal na disipulo si Lee Ho-sung. Dahil sa matalas na sagot, lubos na nagulat si Son Yugon at hindi makapagsalita. Iniisip ni Son Yugon na tama ang ating bida tungkol kay Lee Ho-sung ngunit nagtataka kung paano niya nalaman iyon. Inakusahan siya ng ating bida na tahimik lang na nanonood sa lahat, ngunit ngayon ay gustong makialam sa pagpaparusa sa kasamaan. Sa akusasyon, tinawag siyang walang galang ni Son Ugan at sinabing hindi niya lugar ang magparusa. Ngumiti lang ng mapanukso ang ating bida, natatawa sa buong sitwasyon. Dahil doon, tinanong niya kung ito ba ang pamantayan ng matuwid na landas na nagpatahimik sa commander. Sa isang masamang tingin, sarkastikong nagkomento ang ating bida na sila ay tunay na walang kinikilingan. Lubos na nagagalit, binunot ni Sun Yukon ang kanyang espada at inakusahan siya ng paglapastangan sa Martial Alliance. Binigyan siya ng commander ng isang huling pagkakataon na lumuhod o magkakagulo. Walang kibo, tinanong niya kung nakuha ba ni Sun Yugon ang posisyon ng commander sa pamamagitan lang ng kadaldalan. Habang namumula ang mukha sa galit, sinabi ng lalaki na ang kayabangan ng ating bida ay katawa-tawa at walang hangganan. Dahil doon, nawalan siya ng pasensya at sa isang kumpas, inutusan ang kanyang mga tauhan na hulihin siya ngayon din. Nagsimula ang laban at tinantya ng ating bida na si Son Yugon ay dapat nasa peak master level. Higit pa rito, napaliligiran siya ng 3 pang first class na mandirigma na handang lumaban. Inatake ng isa sa mga bantay ng buong lakas, ngunit nasangga ng ating bida ang kanyang espada ng walang kahirap-hirap. Napahinto ng maliit na punyal ang talim ng espada, ipinapakita ang di kapanipaniwalang lakas ng ating bida. Sa isang mabilis na kilos, sinipa niya ang isa sa mga bantay at naghanda para sa susunod. Kalmadong naiwasan ng ating bida ang isang sorpresang atake mula sa likuran ng bahagya lang. Sinubukan ng isa sa mga bantay na tumira mula sa itaas, ngunit umiwas ang ating bida sa huling segundo. Sa sitwasyong ito, napaliligiran siya ng 2 mandirigma na walang tigil na umaatake sa kanya. Kahit dehado, nananatiling nakatuon ang tingin ng ating bida at sinusuri ang bawat galaw. Dahil dito, nagawa niyang iwasan ang bawat isang tama ng may kahanga-hangang liksi. Iniisip niya na pagkatapos gamitin ang single point annihilation, 2 taon na lang ng enerhiya ang natitira sa kanya. Dahil dito, nagpasya ang ating bida na kailangan niyang tapusin ang laban sa lalong madaling panahon. Sumugod ang isa sa mga gwardya na may sigaw ng pakikipaglaban, handang magpakawala ng malakas na suntok. Sa isang mabilis na hakbang, dumulas ang ating bida sa sahig at ipinuwesto ang sarili para sa isang ganting salakay. Pagkatapos nito, lumundag siya sa ibabaw ng gwardya, hawak ang kanyang mga punyal para sa huling atake. Mula roon, tumama siya ng direkta sa likod ng lalaki, na sumigaw sa sakit dahil sa impact. Dahil doon, bumagsak ang gwardya sa lupa, lubos na talunan at walang pagkakataong makabangon. Walang pag-aalinlangan, nagpakawala ang ating bida ng malakas na energy blast sa isa pang kalaban. Lubos na nagulat ang huling gwardya nang makitang napakadaling natalo ang kanyang kasama. Nang hindi nawawala ng bilis, sumugod ang ating bida patungo sa huling gwardyang nakatayo, na galit na galit.
Sumigaw ang lalaki na isa siyang third-rate warrior at inakusahan siyang pinaglalaruan sila. Sa insulto, hinigpitan lang ng ating bida ang hawak sa kanyang punyal. Nang makita ang kanyang malamig na tingin, natakot ang gwardiya at tinawag siyang halimaw ng walang pag-aalinlangan. Biglang sumigaw si Sun Jugon sa galit at sinabihan ang ating bida na itigil na agad ang kalokohan. Naramdaman ng ating bida ang presensya ng commander at lumingon, nagulat sa bilis nito. Habang nagniningas na pula ang kanyang mga mata, nagpakawala si Sun Yukon ng isang mapanirang sipa sa ating bida. Napakalakas ng impact ng suntok na nagpatalsik sa kanya ng may di kapanipaniwalang lakas, walang kalaban-laban. Dahil doon, bumagsak siya ng malakas sa lupa at naramdaman ang sakit ng atake na kumalat sa buong katawan niya. Bagsak at sugatan, hinarap ng ating bida ang commander na ngayon ay papalapit na may tinging mapanlait. Minura siya ni Sun Yukon at tinanong kung paanong ang isang nobody na tulad niya ay naglakas loob na gumawa ng ganoong gulo. Sabi niya ang lugar niya ay sa lupa at isa lang siyang piraso ng third-rate na basura. Ipinagpatuloy ng commander ang kanyang sermon, ngunit sawa na ang ating bida sa lahat ng daldal. Ang tanging naiisip niya ay kung gaano kainay si Sun Yukon at hindi man lang siya makapagpahinga saglit. Sa isang determinadong tingin, iniisip niya na ang paraan na gagamitin niya ay ang pinakamahusay na magagawa niya. Nagpasya siya na kahit kailanganin niyang pilitin, wala siyang pagpipilian kundi buksan ang kanyang upper dantian. Nang makita ito, nagulat si Sun Yukon at sumigaw, tinatanong kung ano ang ginagawa niya ngayon. Inasar siya ng ating bida, sinasabing puro salita lang siya, at sinabi ng commander na pareho lang ang magiging resulta. Sinabi niya sa commander na tigilan na ang pagpapaligoy-ligoy at labanan na siya habang nagsisimulang magniningning ang kanyang punyal. Dahil dito, nagalit si Sun Yukon at sinabing kung gusto niya talagang mamatay, pagbibigyan niya ang kanyang hiling. Mula roon, lumundag siya pasulong hawak ang kanyang espada, handang tapusin ang ating bida ng tuluyan. Ngunit kalmadong naghihintay ang ating bida sa kanya, nababalot ng isang malakas na aura ng asul na kidlat. Bigla, nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto niyang may kakaibang nangyayari sa loob ng kanyang katawan. Nagulat si Sun Yukon, nakikita ang walang anyong punyal at nagtataka kung bakit ito nandoon. Nagtataka siya kung pumasok ba ang punyal sa kanyang dantian noon, ngunit hindi niya maintindihan kung paano ito naroroon ngayon. Sumigaw ang commander na tapos na, at kahit ano pa ang dahilan, ang mahalaga ay sa kanya ang kapangyarihan. Dahil dito, nalaglag ang mga punyal ng ating bida sa lupa, at tila nagwakas na ang laban. Ngunit nag-ipon siya ng malaking halaga ng asul na enerhiya, at idineklara na tatapusin niya ang lahat sa isang suntok. Pagkatapos nito, isang gintong enerhiya ang nagsimulang umikot ng misteryoso sa buong bulwagan. Binalot ng enerhiyang ito si Sun Yukon at pinahinto ang kanyang atake, na lubos niyang ikinagulat. Naging desperado si Sun Yukon nang mapagtanto niyang hindi na sumusunod sa kanyang mga utos ang kanyang katawan. Maya-maya pa, isang misteryosong figura ang humakbang pasulong, na babalot ng gintong aura. Kalmadong naglakad ang lalaki patungo sa ating bida, na matamang nanonood sa eksena. Lubos na nagulat ang ating bida nang makita ang isang matandang may puting buhok sa kanyang harapan. Sa isang tapik sa balikat, tinawag siya ng bagong dating na binata sa isang kalmado at payapang boses. Binalaan niya ito na ang ganoong kapangyarihan ay hindi dapat gamitin ng basta-basta, at nagulat ang ating bida. Mula roon, sa wakas ay naintindihan ng ating bida kung sino ang taong nakatayo doon at natulala. Yumuko ang lahat sa harap ng pinakamalakas na martial artist ng panahon, ang dakilang pinuno ng alyansa. Ipinakita na siya ang master ng martial alliance, ang Sword Emperor, si Eugene Hack. Napakalaki ng gulat ng ating bida nang makaharap niya ang isang maalamat at makapangyarihang figura. Sa isang kalmadong kilos, pinayuhan siya ni Eugene Hack na mag-ingat ng husto sa kanyang mga kakayahan. Umalinggaw sa isipan ng ating bida ang babala tungkol sa paggamit ng kanyang kapangyarihan habang pinoproseso pa niya ang buong sitwasyon. Pinuno ng nanginibabaw na presensya ng Martial Alliance Master ang bulwagan ng kanyang nakalululang aura. Sa harap niya, lumuhod ang lahat ng gwardiya bilang tanda ng paggalang, kinikilala ang kanilang pinakamataas na pinuno. Kinumpirma ang pagkakakilanlan ng Sword Emperor na tuluyang nagpabago sa takbo ng laban. Tahimik na nakatitig ang ating bida sa Master, gulat pa rin sa paglitaw ng maalamat na lalaki. Isang komplikadong ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha habang naaalala niya ang malagim na nakaraan ng emperador. Naalala niya ang digmaan laban sa Blood Cult kung saan tila hindi maiiwasan ang pagkatalo ng alyansa. Noon, marami ang lumuhod sa harap ng Blood Cult para mabuhay sa gitna ng kaguluhan, ngunit iba ang pinuno at ang kanyang udong clan sect at buong tapang na lumaban hanggang sa huli. Bilang tagapagtanggol ng matuwid na landas, araw-araw na hinahawakan ng Sword Emperor ang kanyang sandata para lumaban. Nagpatuloy ito hanggang sa araw na sinapit niya ang kanyang katapusan sa mismong sandata na nilikha ng ating bida. Pabalik sa kasalukuyan, pinulot niya ang kanyang punyal mula sa sahig, isinasantabi muna ang mapapait na alaala. Iniisip niya na hindi ito ang oras para maging sentimental at nakahinga siya ng maluwag na hindi nararamdaman ni Eugene Hack ang punyal.
Kahit ang Blood Demon ay hindi alam ito, kaya makatuwiran lang na hindi rin ito alam ng Grandmaster. Mula roon, nagsimulang mag-isip ang binata tungkol sa kanyang susunod na problema at kung paano niya haharapin ang sitwasyon. Nagtataka siya kung sakaling magbago ang ugali ng emperador, makakaganti ba siya gamit ito. Sa harap ng katahimikan, naging kakaiba ang lahat para sa Grandmaster at bahagya siyang umisi. Inihayag ni Eugene Hack na wala siyang makita at ito ang unang pagkakataon na may nangyaring ganito. Dahil dito, napagpasyahan niya na ang binatang nasa harap niya ay mayroong napaka-interesanteng talento. Nanigas ang ating bida, at isang patak ng pawis ang tumulo sa kanyang mukha sa mga sinabi ng master. Bigla, isang boses ng babae ang nagsabing malamang ay natakot siya ng husto, at lumingon ang binata sa gulat. Ipinatong ng isang babae ang kamay sa balikat ni Seol para pakalmahin ito, at sinabing maayos na ang lahat ngayon. Sa isang magiliw na tingin, sinabi niya sa dalagita na magpahinga pa ng kaunti bago bumangon. Nagtataka ang ating bida kung sino ang babaeng ito, at kung paano niya hindi naramdaman ang presensya nito doon. Tinawag siya ni Eugene Hack na pasaway at tinanong kung ano ang gagawin niya kung bigla na lang siyang mawawala ulit ng ganoon. Humingi siya ng paumanhin sa Grandmaster, at silang tatlo ay nagkaharap sa gitna ng magulong bulwagan. Nang marinig ang pangalang Boyan, nagulat ang ating bida at nagtaka kung siya ba ang iniisip niya. Nakilala niya ito bilang ang Divine Doctor na si Boyan, isang dating pinuno ng sekta at makapangyarihang manggagamot. Dahil dito, napagtanto niya na lalo pang naging komplikado ang sitwasyon sa pagdating nito. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa 15 minuto mas maaga sa isang magandang hardin na may maliit na lawa. Kausap ni Boyan si Eugene Hack at sinasabing paulit-ulit na niya itong binalaan tungkol dito. Sa isang seryosong tingin, sinabi ng Grandmaster na hinding-hindi magbabago ang mga taong iyon. Nalulungkot siya na marami sa alyansa ang nakalimot na sa karangalan, kaya naman siya ang naging pinuno ng lahat. Sa isang malungkot na ekspresyon, napagtanto niya na kahit pagkatapos ng lahat ng panahong ito, wala talagang nagbago. Pinagsilbihan siya ni Boyan ng inumin at tinanong kung inakala niyang madali lang ayusin ang mundo. Dahil doon, tinawag niya itong isang matigas na ulo sa pagpapasa ng napakaraming problema ng mag-isa. Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang tahimik na pag-uusap. Nakaupo sa labas malapit sa isang lawa, pinayuhan siya ng Divine Doctor na huwag subukang pasanin ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat ng walang tulong. Iminungkahi niya na kung magiging mahirap ang mga bagay, dapat niyang iwanan ang lahat at mag-relax na lang na may masarap na alak. Sa harap ng di pangkaraniwang payo, bahagya lang nangumiti ang Grandmaster. Ngunit bigla, tuluyang nagbago ang kanyang ekspresyon nang makaramdam siya ng kakaibang enerhiya mula sa malayo. Pinagalitan siya ni Boyan, sinabing hindi ito nakakatawa dahil kung matatalo siya ng mga demonyo, walang magliligtas sa kanya. Pagkatapos ay iminungkahi niya na maaari siyang tulungan ito, at lumingon ang doktor, nagulat sa kanyang kapangahasan. May ugat na lumitaw sa kanyang noo, lubos siyang nagalit at tinawag siyang isang bulok na kontrabida. Pabalik sa kasalukuyan, tinawag siya ni Boyan na mabilis na mula at nagtaka kung paano siya nakarating doon ng ganoon kabilis. Sinusuri si Lee Ho-song, sinabi niyang masyadong malubha ang pinsala, at kahit isang immortal ay hindi siya maililigtas. Ipinaliwanag ni Son Yugon na gumamit ang binata ng mga projectile para talunin ang isang first-class master. Tama ang sinabi ng doktor, at lumapit ang ating bida para kumpirmahin ang kwento. Mula roon, lumingon siya sa ating bida at tinanong kung talaga bang gumamit siya ng mga projectile. Sa tanong, seryoso lang siyang tiningnan ni Eugene Hack at inisip na baka alam niya kung ano ang nangyayari. Mula roon, pinagmasdan ng Grandmaster ang ganap na wasak na bulwagan na may mga gwardyang nakahandusay sa lahat ng dako. Sumigaw si Son Yugon sa desperasyon na napakalubha ng mga pinsala ni Lee Ho-song at kailangan niya ng tulong. Nakahiga sa sahig, nagdadalamhati ang ating bida at nagtataka kung paano humantong ang mga bagay sa ganitong kaguluhan. Dahil sa sitwasyon, nagdahilan ang commander, sinabing ayaw niyang masangkot pero wala siyang ibang pagpipilian. Tinignan ng Sword Emperor ang ating bida na nakaluhod at sinabing naintindihan na niya sa wakas ang sitwasyon. Seryoso ang itsura, tinanong ng Grandmaster ang ating bida kung paano niya ipapaliwanag ang buong gulo. Kaya tumayo siya at sinabing walang dapat ipaliwanag dahil ginamit lang niya ang martial arts ng tangklan. Sinabi ng ating bida na hindi pa sapat ang ginawa niya sa mga gumalaw sa kanyang pamilya. Dahil doon, sinabi niyang dito nagtatapos ang paggalang sa mga nakatatanda at buong determinasyong pinulot ang kanyang mga punyal sa sahig. Nagliliwanag ang kanyang mga mata ng pulang aura, at nagbabala siyang hindi na siya magpipigil pa sa sinumang hahadlang sa kanya. Nagalit si Eugene Hack at tinanong kung talaga bang sasayangin niya ang kanyang buhay dahil lang sa simpleng emosyon. Walang pakialam sa mga sinabi, sumugod ang ating bida para atakihin ang Grandmaster gamit ang buo niyang bilis. Haharapin ang paparating na atake, ginamit ng Emperador ang kanyang makapangyarihang Golden Light Eye teknike na may matinding liwanag. Mula roon, nakaramdam ang ating bida ng mabigat na presyon sa kanyang katawan at halos hindi makagalaw mula sa kanyang kinatatayuan. Tinanong ng Grandmaster kung mas mahalaga ba ang paghihiganti kaysa sa buhay, ngunit itinanggi ito ng ating bida, sinabing hindi iyon.
Sa kanyang isipan, napagtanto niya na sa buhay na ito, mayroon siyang mas malaking layunin na dapat makamit. Pagkatapos, naalala niya ang isang sirang karatula sa gitna ng kaguluhan ng kanyang nakaraang buhay. Dahil dito, sinabi ng ating bida na sinusubukan lang niyang ayusin ang sirang mundong ito, ng paunti-unti. May matatag na tingin, idineklara niyang susundan niya ang landas ng master, kahit na kailanganin niyang isakripisyo ang kanyang buhay. Naalala ni Eugene Hack ang mga salita ni Boyan tungkol sa kung gaano kahirap ayusin ang mundo. Dahil doon, lumingon ang emperador at sinabing kung ito talaga ang taos-pusong hiling ng binatang iyon, lubos na nagulat ang ating bida sa hindi inaasahang kilos ng Grandmaster. Bigla, naglabas si Eugene Hack ng gintong aura, at maraming espada ang biglang lumitaw sa paligid niya. Isa sa mga gintong talim ang bumaon sa sahig ng may kahanga-hangang lakas sa harap ng lahat. Dahil dito, lumikha ang emperador ng isang malaking simbolo ng yin-yang gamit ang kanyang pinakamataas na teknike sa espada. Namamanghang nanonood ang ating bida at iniisip na sabi nila, ang kaliwanagan ay maaaring makamit sa pamamagitan lamang ng pagmamasid. Inaamin niya yon. Bukod doon, ang galaw ng Grandmaster ay isang bagay na napakagandang pagmasdan. Napakaganda ng teknike kaya iniisip niyang isang karangalan ang matamaan ng ganoong klaseng espada. Sa sandaling iyon, naiintindihan na niya sa wakas ang esensya ng espada ng wudong na lakas sa loob ng kahinahunan. Bigla, sumigaw ang Grandmaster ng buong lakas na nakakuha ng atensyon ng lahat. Nilapitan niya ang nakahandusay na si Li Hosong at tinawag ito sa pangalan, hawak ang kanyang espada. Gulat ang mukha, halos hindi makapaniwala ang binata at tinawag siyang master nang nanginginig ang boses. Nakahinga ng maluwag, sinabi niyang dumating na sa wakas ang kanyang master at yumukod sa harap niya sa sahig na gawa sa kahoy. Ngunit pinagalitan siya ni Boyan, sinabing nagdulot siya ng gulo at ininsulto ang isang taong halos patay na. Dahil dito, itinutok ni Eugene Hack ang espada sa kanyang leeg at sinabing isinugal ng kalaban niya ang kanyang buhay. Kinuwestiyon siya ng Grandmaster tungkol sa kanyang karangalan at natigilan si Li Hosong sa tanong. Desperado, sinubukan niyang magdahilan, sinabing isusugal niya ang kanyang buhay at ang ating bida ang nagsimula. Ngunit sinabihan siya ng master na tumahimik at sinabing kung may maririnig pa siya, mabubulok ang kanyang mga tainga. Pagkatapos, lumingon ang emperador sa ating bida at humingi ng paumanhin para sa buong gulo. Nagpasalamat ang ating bida at sumigaw si Li Hosong sa kanyang master, hindi na intindihan kung ano ang nangyayari. Sa malamig na tingin, sinabi ng Grandmaster na hindi siya kailanman nagkaroon ng disipulong tulad ng binatang iyon. Dahil dito, ipinaubaya niya ang parusa sa lalaki sa ating bida na naghahanda ng kumilos. Binalot ng aura ng asul na kidlat, naglakad ang ating bida papalapit sa takot na lalaki. Hawak ang espada, sumigaw siya na huwag lumapit ang salbahe, at sinabi ng ating bida na isang luho ang paglisan sa mundong ito. Dahil doon, tinipon niya ang malaking enerhiyang asul sa kanyang kamao, handa ng umatake. Hindi nagsayang ng oras, pinakawala ng ating bida ang isang mapanirang suntok sa dibdib ng takot na lalaki. Napakalakas ng epekto ng suntok kaya't kumalat ang asul na enerhiya nang hindi mapigilan sa buong katawan niya. Mula roon, nabuo ang isang globo ng enerhiya at sumabog ng may di kapanipaniwala at hindi mapigilang lakas. Dahil dito, tumilapon si Li Hosong ng may malupit na puwersa at walang pagkakataong ipagtanggol ang sarili. Umikot siya sa hangin habang ang sahig na kahoy ay nagkadurog-durog. Desperado, sumisigaw sa sakit ang lalaki, ramdam ang paghihirap na ganap na bumalot sa kanyang katawan. Tinignan siya ng ating bida ng malamig na tingin at sinabing dapat siyang mabuhay sa paghihirap na mas matindi pa sa kamatayan. Tahimik lang na pinapanood ng Grandmaster ang eksena, walang ipinapakitang anumang reaksyon. Lumingon ang ating bida kay Eugene Hack at hiniling na ipaubaya sa kanya ang paghatol sa mga taong iyon. Nagkomento ang ibang mga gwardiya na dahil naparusahan na ang may sala, mas mabuti para sa kanila na umalis na ngayon. Sa isang magalang na kilos, sinabi niyang dahil binaliwala ng emperador ang kanyang kabastusan, gagawin din niya ang pareho. Pagkatapos, nagpasalamat siya sa pagpapanatili ng kanyang dignidad at naglakad patungo kay Sele. Buhat ang dalaga, ipinangako niyang bibisitahin niya ang angkan nito kapag naayos na ang lahat. Habang papalayo siya, tinanong ng Grandmaster kung maaaring humingi ng kaunting oras ang ating bida. Sa hiling na yon, lumingon ang ating bida at sinabing may sapat siyang oras para sa isang maikling usapan. May bahagyang idinagdag niyang makakagawa siya ng kaunting oras para sa isang tasa ng tsa. Nagbago ang eksena at isang babae ang lumitaw, nagtatanong kung saan pupunta ang lahat ng nagmamadali at nagkakagulo. Sa ibang lugar, naglakad ang ating bida sa isang mesa at matamang tiningnan ang isang picture frame. Sa larawan, nakita niya ang kanyang mas matandang sarili na may kumpiyansang hitsura at sinabing nagawa niya talaga ito. Pagbalik sa kasalukuyan, kinumpirma niya sa sarili na sa wakas ay nagawa niyang bumalik sa nakaraan. Sa sandaling iyon, naalala niya ang mga salita ng Blood Demon Lord na sinasabing magkikita silang muli. Dahil doon, kinuyom niya ang kanyang kamao at nag-isip kung sinadya ba ng Lord ang buong sitwasyong ito. Natatakpan ng anino ang kanyang mukha, lubos siyang nagalit sa masamang posibilidad na ito.
Nanumpa siyang pagsisisihin niya ang demonyo sa lahat ng walang palya. Sa pagkakataong ito, may determinadong tingin, sinabi niyang ang bagong buhay na ito ay magiging ibang-iba sa nakaraan. Mula roon, naglakad siya sa isang mataas na estante ng libro at nagsimulang maghanap ng isang bagay na napakahalaga. Di nagtagal, natagpuan niya ang kanyang hinahanap at maingat na kinuha ang isang lumang libro mula sa itaas na estante. Nalaman na ito ang aklat ng Metal Circulation Technique, isang kakayahan ng kanyang angkan. Ipinapakita ng kanyang determinadong tingin na handa na siyang simulan ang kanyang plano ng paghihiganti ng tuluyan. Habang nakatingin sa isang sanaw sa sahig, iniisip niya kung iyon ba ay labi ng kanyang nakaraang buhay. Bigla, nakaramdam siya ng matinding sakit at nagsimulang sumuka ng itim na likido ng walang tigil. Nakaluhod, napagtanto niyang isang ganap na kabiguan ang pagpapalibot ng enerhiya sa pamamagitan ng meditasyon. Lumalabas na ang metal circulation technique ay ginawa para tumulong sa pagpapanday at pagpapanumbalik ng katawan, ngunit napakasama nito para sa pag-ipon ng enerhiya at kinikilala ng kanyang dantian ang panloob na enerhiya bilang lason. Dahil dito, wala siyang ibang pagpipilian at maaari na lamang siyang magpatuloy sa kanyang plano. Ang parehong teknike na ito ang nagbigay sa kanya ng kakayahang lumikha ng mga banal na artifact na may di kapani-paniwalang lakas. Ang martial art ng Blood Demon na natutunan niya ay nagturo sa kanya ng ibang solusyon. Isang asul na aura ang bumalot sa kanyang mga paa habang naghahanda siyang subukan ang bagong paraang ito ngayon. Naaalala niya na kahit bago siya bumalik, hindi maalis ang kanyang depektibong dantian anuman ang mangyari. Dahil dito, pareho pa rin ang sitwasyon at kailangan niya ng bagong paraan para sa problema. Sa isang mabilis na kilos, nagsimula siyang magsanay ng isang martial art na may gintong enerhiya, ngunit sinabi niya ng may kumpiyansa na sa pagkakataong ito ay mas mabilis siyang unlad kaysa dati. Mabilis na lumipas ang oras at dumating ang gabi, nagdadala ng dilim sa Engranding Palasyo. Sa ilalim ng liwanag ng kabilugan ng buwan, nanahimik ang lugar at ipinagpatuloy niya ang kanyang matinding pagsasanay. Matapos ang mahabang pagsasanay, napagtanto niyang konektado na ang kanyang mga meridyan at kumpleto na ang kanyang dantian. Dahil dito, sa wakas ay naging matatag ang kanyang enerhiya at naramdaman niya ang isang malaking kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang katawan. Iniisip niya na ang kanyang circulation technique ay nasa 50% at ang sa Blood Demon ay nasa 1-0. Parehong gumagamit ng itaas na dantian at likas na enerhiya at ang isa ay madaling nakakabawi ng lakas. Samantala, ang isa pang teknike ay nagpapataas ng dami ng enerhiya na magagamit niya sa isang laban. Dahil sa sitwasyon, lumutang siya sa hangin at inisip na walang maniniwala sa kanyang kasalukuyang lakas. May kumpiyansang ngiti, ipinagmamalaki niyang malaya na niyang magagamit ang kanyang likas na enerhiya. Di nagtagal, napagtanto niyang dahil hinarangan niya ang kanyang enerhiya, walang makakaramdam sa kanya sa malapit. Mula roon, nagpasya siyang kailangan muna niyang magpalit ng damit para maiwasan ang pagdududa. Habang naglalakad sa silid, may naalala ang ating bida na napakahalaga at bigla siyang huminto. Nagtaka siya kung bakit sumama sa kanya, pabalik sa nakaraan ang walang anyong punyal at nalito siya. Nanlaki ang kanyang mga mata sa isipang iyon, at halos hindi siya makapaniwala sa kanyang iniisip. Bigla, isang binata ang lumitaw sa pinto at tahimik siyang pinagmasdan sandali. Tinawag siya ng binata na batang pinuno ng angkan at labis na humingi ng paumanhin sa biglaang pag-istorbo. Sinabi ng ating bida na ayos lang at inaasahan na niyang tatawagin siya nila anumang oras. Nagulat ang binata at tinanong ng ating bida kung siya ba si Jong-il. Nauutal na sumagot ng ang binata. Sinabi ng ating bida na ang pangalan niya ang tinutukoy niya at kinumpirma ito ni Jong-il na nagtataka kung paano niya nalaman. May ngiti, sinabi ng ating bida na masaya siyang makita siyang muli na lubos na ikinalito ng binata. Mula roon, nagbago ang eksena at nakita natin ang ating bida na naglalakad sa isang courtyard na may seryosong ekspresyon. Pagkatapos ay dumating siya sa harap ng isang malaking bulwagan na tinatawag na Hall of 1,000 Reigns at naghanda na pumasok. Sa loob, may nagtanong kung may katuturan ba ang sinasabi niya at nagtanong siya kung may iba pang paraan para maiwasan ito. Bigla, bumukas ang isa sa mga pinto ng bulwagan na nagpapakita ng isang maliwanag na ilaw na nagmumula sa meeting room. Pagpasok, hinarap niya ang isang mahabang mesa na puno ng mga lalaki na nakatitig sa kanya nang may matinding paghamak. Isa sa mga matatandang lalaki sa grupo ang nagmamasid sa kanya na may tingin ng purong galit at pagkainis. Walang takot, naglakad ang ating bida sa bulwagan, nilagpasan ang lahat ng naroroon ng walang anumang kaba. Isang lalaki ang nagpakita ng pandidiri sa kanyang mukha nang makita ang kumpiyansang kilos ng binata sa harap niya. Bigla, isang malagim na alaala ang pumasok sa kanyang isipan na nagpapakita sa kanya na may hawak na isang tao sa kanyang mga braso. Ipinakita ng imahe na nakadagan siya sa katawan ng isang lalaki na tila napakahalaga sa kanya. Ang masakit na alaala ng paghawak sa walang buhay na katawan ng lalaking iyon ay muling bumabagabag sa kanya sa bulwagan. Dahil dito, naglabas siya ng isang gintong aura at naghanda para sa kung ano ang darating ng may matinding determinasyon.
May matatag na kilos, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang batang pinuno ng angkan, si Dong Siwon, sa harap ng lahat. Dahil dito, isang masakit na alaala ng isang desperadong sigaw sa ilalim ng kabilugan ng buwan ang tumama sa kanya ng malakas. Kahit na may malagim na alaala, pinanatili niya ang kanyang tindig at hinarap ang mga miyembro ng angkan na may malamig na tingin. Mula roon, idineklara niya na pumunta siya doon sa utos mismo ng pinuno ng angkan, na ikinagulat ng lahat. Isang matandang lalaki ang nagsabi sa kanya na tumayo, at ipinahayag na siya si Dang Muyol, ang pinuno ng tangklan. Sa utos, tumayo lang ang ating bida at kinumpirma na naintindihan niya ang utos ng dakilang pinuno. Pinapanood siya ng ibang mga lalaki mula sa malayo at nagtataka kung saan nagmumula ang lahat ng kumpiyansang ipinapakita niya. May seryosong tingin, sinabi ng ating bida na ang kasalukuyang tangklan ay nasa isang estado ng lason. Sinabi niya na tila maayos ang takbo ng mga usapan at lahat ito ay dahil sa dalawang nakamamatay na lason sa angkan. Dahil dito, itinaas niya ang kanyang kamay at ipinaalam sa lahat na ipagpapatuloy niya ang kanyang talumpati ngayon din. Di nagtagal, makikilala natin si Dang Huyol, ang pinuno ng escort mula sa ahensya ng Manhay, sa silid. Sinabi ng lalaki na naniniwala siyang alam na alam ng batang pinuno ang kabigatan ng insidenteng idinulot niya, ngunit isiniwalat ng ating bida na ang unang lason ay si Dang Huyol mismo. Desperado, nakiusap ang lalaki na dumiretso siya sa law enforcement hall ng angkan. Bigla, isang nakakatakot na anyong parang oso ang lumitaw at sinabing nakataya ang lahat ng kanyang itinayo. May nakakuyom na kamao, hinarap ng ating bida ang lalaki na may tingin ng purong determinasyon at tapang. Naalala niya ang pangakong kukunin niya ang lahat mula sa kanya nang walang palya sa isang nakaraang komprontasyon. Mula roon, naalala niya ang araw na tinanong siya ng kanyang tiyuhin kung magiging malaya ba siya sa angkan. Nalilito, tinanong niya kung ano ang ibig sabihin ng lalaki, at kinumpirma lang nito ang kanyang mga salita ng may ngiti. Desperado, sumigaw ang ating bida na kung mawawala ang ahensya ng escort, labis na magdurusa ang tangklan. Ngunit itinulak siya ng kanyang tiyuhin at sinabing iyon mismo ang dahilan kung bakit siya alis ngayon din. Nakahiga sa sahig, halos hindi siya makapaniwala at nagtanong kung paano nagawa ng lalaki ang ganoong bagay. Sinabi ng traidor na hindi niya naintindihan at natalo siya sa posisyon bilang pinuno ng angkan kay Dang Muyo. May gulat na tingin, narinig niya ang kanyang tiyuhin na nagsabing matagal na niyang hinihintay ang araw na ito. Dahil dito, nagbigay ng masamang ngiti ang lalaki at idineklara na sa wakas ay magiging kanya na ang tangklan. Pabalik sa kasalukuyan, iniisip niya na kung hindi niya na perpekto ang kanyang pamamaraan, hindi niya magkakaroon ng kanyang talento. Dahil doon, bago pa man ang pagsalakay, ang tangklan ay nawasak na sana dahil sa pagkalugi sa pananalapi. Bigla, isang kamay ang humawak sa braso ni Dang Huyol at galit na tinawag siyang escort chief. Isang lalaki na nagngangalang Dong Joon ang nagtanong kung paano niya nagawang maging bastos sa karapat-dapat na tagapagmana. Idinagdag niya na walang sinumang pumupunta sa bulwagang iyon ang bumabalik ng walang pinsala at hindi ito maaaring mangyari. Dahil dito, nagkunwari si Dang Huyol na malungkot at sinabing mabigat din ang kanyang puso sa sitwasyon, ngunit idinagdag niya na ito lamang ang paraan para mabuhay ang tangklan sa huli. Isa sa mga lalaki ang nagtanong kay Butler Son kung may paksyon bang papanig sa kanila laban sa King Cheng Sek. Makikilala natin si Son John, ang punong mayordomo ng panlabas na bulwagan, na nanatiling tahimik sa maikling sandali. Iniisip ng ating bida na bagamat natatakot ang angkan, walang sinuman ang papanig sa kanila sa laban na ito. Napagtanto niya na nawala na ang diwa ng pakikipaglaban ng angkan at ang pagkatalunang ito ang pangalawang lason ng lugar. Dahil doon, sinabi niya na dapat suklian ang kabaitan at ito ang tunay na katangian ng kanyang angkan. Isa sa mga lalaki ang nagtanong kung paano niya tinalo ang disipulo at kung gumamit ba siya ng anumang ipinagbabawal na sandata sa laban. Ngunit tinitigan lang siya ng ating bida at sinabing mali siya at malapit na ang kanyang panahon para magbayad. May malamig na tingin, idinagdag niya na hindi ito ang tanong na dapat itanong sa kanya ng lalaki. Lubos na nagalit ang lalaki sa kapangahasan at sumigaw na hindi ito oras para sa mga biro sa bulwagan. May mapanuksong ngiti, sinabi niya na hindi niya alam kung paano siya nanalo, ngunit isa lamang siyang pangatlong klaseng mandirigma. Dahil dito, naglabas ang lalaki ng isang malakas na berdeng enerhiya at ipinagyabang ang kanyang peak master level. Ngunit sa kanyang pagkagulat, kinaya ng binata ang presyon at nagtaka ang lalaki kung paano niya nilabanan ang kanyang enerhiya. Bigla, nagsalita ang dakilang pinuno ng angkan at sinabihan ang lahat na tumahimik kaagad sa bulwagan. Dahil doon, tinanong ng dakilang pinuno kung bakit nakipaglaban ang batang pinuno kay Lee Ho-song at seryoso siyang tinitigan. Sa tanong, ngumisi lang ng bahagya ang ating bida na may kumpiyansang tingin. Galit na sumigaw si Dang Huyol at sinabing masyadong kumpiyansa ang batang pinuno sa buong sitwasyon. Walang kibo, lumingon ang ating bida sa kanyang tiyuhin at tinanong kung ano ang kahulugan ng angkan sa kanya. Nalito ang lalaki at sinimulan ng ating bida na ipaliwanag kung ano ang tangklan sa lahat ng naroroon. Sinabi niya na bawat miyembro ay isang pundasyon at dapat protektahan ng pamilya ang isa't isa gamit ang kanilang buhay.
Dahil dito, ipinahayag na ang mga salitang ito ay ang huling habilin ng dating pinuno ng Tangklan. May nakakuyom na kamao, sinabi niya na para protektahan ang kanilang sariling dugo, hindi sila nag-aatubiling ibigay ang kanilang buhay. Tahimik lang siyang pinapanood ng dakilang pinuno ng angkan, pinoproseso ang mga salita ng binata. Kinabahan ng ibang mga miyembro at nagtaka kung ano ba talaga ang problema sa lahat ng kaguluhang ito. Pagkatapos ay tinanong ng ating bida kung dapat ba ay nanood na lang siya habang inaatake si Sol ng lalaking iyon. Ngunit sinabi ni Dang Huyol na ang kanyang tanong tungkol sa ipinagbabawal na sandata ay hindi pa rin nasasagot ng tuluyan. Walang pakialam, ipinakita ng ating bida ang maliliit na punyal na ginamit niya sa laban kontra sa kalaban. Sabi ng isa sa mga lalaki, isa lang iyong pansanay na punyal at nagtanong kung paano niya tinalo ang disipulo gamit iyon. Ipinaliwanag ng ating bida na nagawa niyang pasukuin ang isang first class na mandirigma dahil ginamit niya ang kanyang likas na enerhiya. Sabi ng isa sa mga lalaki na kung ganoon, makatuwiran ang pagpaparusa kay Li Hosong dahil tinupad niya ang habilin ng dating pinuno. Tinanong ng ating bida kung nasagot na ba ang mga pagdududa ng kanyang tiyuhin at nagalit ang lalaki sa kapangahasan. Pagkatapos ay sinabi ng pinuno ng angkan na talagang isinugal ng binata ang kanyang sariling buhay para labanan ang lalaking iyon. Isa sa mga lalaki ang nagtanong kung talagang ginamit niya ang kanyang likas na enerhiya dahil mukha siyang normal nang bumalik. Ipinaliwanag ng ating bida na ito ay dahil sa pinuno ng alyansa at sa banal na doktor na gumamot sa kanya sa pagbabalik. Sumigaw si Dang Huyol na kasinungalingan iyon at biglang pumasok ang isang mensahero na tumatawag sa pinuno ng angkan. Nag-aalalang tiningnan ni Jong Il ang eksena at iniisip na napakasama ng sitwasyon at may masamang mangyayari. Sinubukan niyang ipahayag ang pagdating ng alyansa, ngunit ang dakilang master na si Eugene Hack ay nasa likuran na niya sa bulwagan. Ang biglaang pagpapakita ng Sword Emperor ay nag-iwan sa lahat ng miyembro ng angkan na ganap na gulat at hindi makapagsalita. May ngiti, inilagay ni Eugene Hack ang isang kamay sa balikat ni Jong Il na ganap na natigilan sa paghawak. Inanunsyo ng Grandmaster ang kanyang pagdating at tinanong kung naging maayos ba ang lahat doon sa bulwagan kamakailan ng may ngiti. Yumuko si Dang Huyol at binati ang pinuno ng alyansa, habang ang ating bida ay tahimik lang na nanonood sa eksena. Humingi ng paumanhin ang emperador sa hindi wastong pagtanggap ngunit sinabing huwag mag-alala sa mga formalidad. Nagpasalamat ang pinuno ng angkan sa pagtanggap ng paumanhin at naghanda na sabihin ang isa pang napakahalagang bagay, ngunit sinabi niya na hindi rin niya iindahin ang kabastusan ng pinuno na ikinagulat ng iba sa kapangahasan. Natigilan si Dang Huyol sa kapangahasan at nagtanong kung kabastusan ba ang tinutukoy ng emperador. Pagkatapos mismo, sinabi niya na isang karangalan ang pagbisita ng Grandmaster at walang anumang kabastusan. Sinasamantala ang pagkakataon, yumuko si Dang Huyol at ipinakilala ang kanyang sarili bilang pinuno ng escort sa pinuno ng alyansa. Tiningnan lang siya ni Eugene Hack at kinumpirma kung sino siya nang may seryosong tingin. Bigla, ang mga mata ng Grandmaster ay napuno ng isang gintong nakakatakot na enerhiya. Tinitigan niya ang tiyuhin ng ating bida na may hindi gaanong palakaibigang ekspresyon sa bulwagan. May bigat na presyon, tinanong niya kung maaari bang magpaalam si Dang Huyol sa usapan. Lubos na natakot ang lalaki at humingi ng paumanhin, nauutal sa takot. Sinabi ng pinuno ng angkan na magiging mahirap maghain ng tsa ngayon, ngunit hindi ito ininda ni Eugene Hack. Sinabi niya na kailangan niyang kumilos bilang pinuno ng Martial Alliance sa sandaling iyon. Dahil dito, lumingon ang emperador sa pinuno at sinabing kailangan niya munang kausapin siya at ang buong tangklan. Ipinapakita ng kanyang seryosong ekspresyon na ang usapin ay may sukdulang kahalagahan sa lahat. Mula roon, pinagsama ng Grandmaster ang kanyang mga kamay sa isang formal na kilos ng malaking paggalang. Ipinikit niya sandali ang kanyang mga mata habang naghahanda sa kanyang sasabihin. Sa harap ng lahat, yumuko siya ng malalim at humingi ng paumanhin sa ngalan ng Martial Alliance. Ang hindi inaasahang kilos ng emperador ay nag-iwan sa lahat ng miyembro ng angkan na lubos na nagulat. Sinabi ni Dang Huyol na dapat sanay tinuruan niya ng mas maigi ang kanyang disipulo at kasalanan niya ang lahat. Inaako niya ang responsibilidad sa kakulangan ng pagsubaybay bilang guro ng binata. Sinabi ni Eugene Hack na ito ay paghingi ng tawad sa biktima at sa angkan ng Tang. Tiniyak niya sa kanila na magbibigay siya ng malaking kabayaran para sa gulong idinulot doon, ngunit sinabi ng pinuno ng angkan na wala silang ginawa upang ipagtanggol ang hustisya sa sandaling iyon. Ang kanyang boses ay may bigat ng pagsisisi para sa kawalan ng aksyon ng lahat ng kanyang mga tauhan. Dahil dito, inihayag niya na ang ating bida ang lumutas ng lahat sa sarili niyang mga kamay. Tahimik lang na pinapanood ng binata ang eksena na may seryosong tingin. Dahil dito, tumanggi ang pinuno ng angkan na tumanggap ng anumang uri ng kabayaran para sa angkan. Naniniwala siyang hindi sila karapat-dapat na makatanggap ng anuman para sa katapangan ng binata. Gayunpaman, nakikiusap siya sa pinuno ng alyansa na tiyaking hindi mababaluktot ang insidente. Ipinapakita ng kanyang kilos ang kanyang desperasyon na protektahan ang karangalan ng kanyang angkan at ng kanyang pamangkin.
Iniisip ng ating bida na magkakalat ng chismis ang sekta ng Qingcheng upang pagtakpan ang kanilang kahihiyan, at tulad ng nakaraan, ang mga paninirang iyon ay itututok sa kanya at sa angkan ng Tang. Tiniyak sa kanya ng Grandmaster na hindi mangyayari sa anumang paraan ang kanyang mga alalahanin. Sinabi niya na tungkol sa kabuluhan ngayon, walang magagawa ang sekta ng Qingqing. May matatag na tingin, idineklara niya na hindi nila magagawang panagutin ang angkan ng Tang sa anumang paraan. Ang kanyang salita bilang pinuno ng alyansa ang nagtakda sa kapalaran ng kalabang sekta. Iniisip ng ating bida na hindi naman masama ang kinalabasan at naayos din ang lahat sa huli. Nagtagumpay siyang pigilan ang sekta ng Qingqing at patatagin muli ang posisyon ng kanyang ama. Dahil doon, lumingon ang emperador at sinabing mayroon na lamang isang huling maliit na bagay na dapat gawin. Nalilito ang ating bida at iniisip kung ano pa kaya yon ngayon. Tinitigan siya ng Grandmaster ng isang misteryosong tingin na lalong nagpausisa sa binata. Ipinapahiwatig ng kanyang ekspresyon na may napakahalagang mangyayari. Paglapit sa kanya, nagtanong siya ng isang katanungan na walang sinuman ang inaasahang marinig sa sandaling iyon. Kalmado ang kanyang boses, ngunit ang hiling ay isang bagay na ganap na hindi pangkaraniwan para sa lahat. Tinanong ng Sword Emperor kung gusto ba ng binata na maging disipulo niya. Napatulala ang lahat sa bulwagan sa hiling, hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Ganap na natulala ang ating bida at iniisip kung tama ba ang kanyang narinig. Halos hindi siya makapaniwala na inanyayahan siya ng Grandmaster na maging disipulo nito. Nagkomento ang ibang mga lalaki kung ang batang pinuno ba ang magiging ika-6 na disipulo ng Master. Itinama ng isa sa kanila, sinabing dahil pinalaya si Li Hosong, siya ang magiging ika-5. Alam ng lahat na ang anumang sekta na may disipulo ng pinuno ay nagiging sentro ng kapangyarihan. Nangangahulugan ito na sa wakas ay maibabalik ng angkan ng Tang ang dati nitong nawalang karangalan. Pumasok sa isipan ng lahat ang posibilidad na muling itayo ang angkan at bawiin ang karangalang nawala sa kanila. Ito ang magiging perpektong pagkakataon para sa angkan na bumalik sa tuktok ng kapangyarihan. Bahagyang napangiti ang Grandmaster, natutuwa sa reaksyon ng binata. Nagkomento siya na sa wakas ay nagpapakita na ang binata ng mukhang bagay sa kanyang edad. Mukhang nasiyahan si Eugene Hack na makita ang totoong ekspresyon ng pagkagulat ng ating bida. Idinagdag niya na ngayon ay mukha na talaga siyang isang binata. Nagpasalamat ang ating bida sa pinuno ng alyansa para sa magandang alok na ginawa nito, ngunit nagpanik si Dang Hoyale, iniisip na buguho ang kanyang kapangyarihan sa angkan. Sa gulat ng lahat, tinanggihan ng ating bida ang alok ng Grandmaster. Habang humihingi siya ng paumanhin, may kinuha si Eugene Hack mula sa kanyang balabal ng may ngiti. Hindi pinansin ng emperador ang pagtanggi at inanyayahan siyang sumama sa Kaifeng kinabukasan. Dahil dito, lubos na nalito ang ating bida, walang naintindihan. Bigla, nag-sink in ito, at nagulat si Eugene Hack na tinatanggihan pala talaga nito ang kanyang alok. Ipinapakita ng kanyang gulat na ekspresyon na hindi niya inaasahan ang sagot na ito. Sinabi ng Grandmaster na ito ang kanyang unang pagtanggi at tinanong ang dahilan ng pagtanggi. Humingi ng paumanhin ang ating bida at ipinaliwanag na siya ang kakatawan sa kanyang angkan sa hinaharap. Sa isang formal na kilos, sinabi niya na tulad ng nag-iisang guro ng emperador ay ang Wudong, naghahanda siyang ipaliwanag ang tunay na dahilan ng kanyang katapatan sa sariling angkan. Dahil dito, idineklara niya na ang tanging magiging guro niya ay ang angkan ng Tang at nagpakawala ng isang malakas na aura. Ang kanyang determinasyon na protektahan ang kanyang pamilya ay hindi matitinag at ikinagulat ng lahat. Pinapanood siya ng pinuno ng angkan na si Deng Muyol ng may pagmamalaki at paghanga. Ipinapakita ng saloobin ng binata ang lakas at katapatan na lubos niyang pinahahalagahan sa angkan. Sumang-ayon si Eugene Hack na may katuturan ang dahilan, at sa loob-loob ng ating bida ay nakahinga siya ng maluwag. Iniisip niya na sa kabutihang palad, hindi karaniwang ginagamit ng pinuno ang kanyang Golden Light Eye technique. Sa kanyang isipan, napagtanto niya na ang mga pribilehiyo ay nakakatukso, ngunit isang tasang may lason. Kung matuklasan ang kanyang demonic arts, ito ang magiging kanyang agaran at hindi na mababagong katapusan. Inamin ng Grandmaster na medyo nadismaya pa rin siya sa desisyon. Sumang-ayon ang ating bida at sinabing malaking tulong ang kanyang huling turo. Naalala niya ang Taiji teknike sa isang hampas at namangha siya sa mga prinsipyo nito. Ang lalim ng martial art ng Wudong ay nag-iwan sa kanya ng lubos na paghanga. Biglang nagulat ang emperador at nagtaka kung paano yon nakita ng binata. Ang pag-unawa ng ating bida sa teknike ay ikinagulat niya sa hindi kapanipaniwalang paraan. Dahil doon, lumingon siya sa pinuno ng angkan ng Tang at pinuri ang hindi kapanipaniwalang talento ng binata. Kinikilala ng Grandmaster na ang binata ay isang pambihirang henyo na may malaking potensyal. Hindi alam ni Eugene Hack ang gagawin at inamin na talagang napakatukso ng binata. Ang pagnanais na maging disipulo siya ay napakalakas pa rin at mahirap baliwalain. Nagpasalamat sa kanya ang pinuno ng angkan at sinabing napakabait niya, ngunit tiyak na may mga dahilan para sa pagtanggi. Nagtitiwala siya sa desisyon ng kanyang pamangkin, kahit hindi niya naintindihan ang lahat ng dahilan sa likod nito. Pinanatili ng ating bida ang kanyang matatag na tingin,
at sinabi ng emperador na hindi niya ito mapipilit na sumama, ngunit ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng misteryo at pananabik sa malaking bulwagan. Sinabi ni Eugene Hack na hindi siya maaaring bumalik na walang dala at bumunot ng isang espada na may ginintuang kislap. Agad na nakilala ng ating bida ang disenyo ng liwanag ng buwan sa sandata ng may malaking pagkagulat. Dahil doon, kumislap ang espada ng may matinding enerhiya, at sinabi niyang ang pangalan nito ay Moonwave. Idinagdag niya na magdaragdag siya ng isang maliit na utang sa susunod na henerasyon ng mga mandirigma. Dahil sa sitwasyon, inaalok niya ang sandata sa ating bida at sinabing makakatulong sa kanya balang araw ang mga mahiwagang katangian nito. Lubos na nagulat ang mga miyembro ng angkan at nakilala ang espadang gawa sa meteorite iron. Halos hindi sila makapaniwala na ibinigay niya ang isang pambihirang sandata sa batang pinuno ng angkan. Naiintindihan ni Dang Muyel na ito ay higit pa sa isang simpleng regalo ng paghingi ng tawad. Napagtanto niya na opisyal na kinikilala ng emperador ang batang pinuno ng angkan ng Tang. Hawak ng ating bida ang kumikinang na espada at nag-isip na may seryoso at determinadong tingin. Napagtanto niya na ang material upang lumikha ng isang banal na artifact ay kusang dumating sa kanya. Bigla na may masamang ngiti, sinabi ng kanyang demonyong panig na napakaswerte nito. Dahil doon, sinabi niya na kumpleto na ang lahat ng paghahanda para sa paglikha ng artifact. Yumuko ang ating bida bilang tanda ng paggalang at tinanggap ang sandata upang hindi maging bastos. Ngumiti si Eugene Hack, nasiyahan, at nagpasalamat sa pagtanggap niya ng regalo. Pagkatapos nito, nag-alok ang Grandmaster ng isang personal na regalo na may pangalan niyang nakasulat sa harap. Pinayuhan niya ang binata na ipakita ito tuwing kailangan niya ng anumang uri ng tulong. Ginagarantiyahan ni Eugene Hack na sa bagay na yon, anumang hiling niya ay ituturing na parang galing mismo sa master. Bibigyan siya nito ng hindi kapanipaniwalang kapangyarihan at impluensya sa Central Plains. Lubos na nagulat si Dang Huyul sa napakaraming pribilehyo para sa binata. Una, ang maalamat na espada, at ngayon ang personal na simbolo ng dakilang pinuno ng Martial Alliance, na lubos na nabulag ng puot at inggit, nagtataka siya kung ano ang espesyal sa batang iyon. Ipinapakita ng kanyang galit na ekspresyon kung gaano niya kinasusuklaman ang kanyang pamangkin. Pagkatapos ay biglang nagbago ang eksena, at nakikita natin ang isang inumin na isinasalin sa isang mangkok sa isang madilim na lugar. Pumapasok ang sikat ng araw sa mga siwang ng bintana, na nagbibigay liwanag sa kahoy na mesa. Isang misteryosong lalaking nakasuot ng straw hat sa isang mesa ang nagrereklamo tungkol sa kanyang kamalasan ng galit na galit. Mukhang labis siyang nadidismaya sa isang bagay na nangyari kamakailan. Inihayag na siya si Son Yugon, ang commander ng mga bantay na napahiya kanina. Nilukot niya ang isang piraso ng papel sa kanyang kamay at sinumpa ang ating bida nang may puot sa kanyang mga mata. Sa isang restaurant, nagkomento ang isang lalaki na ang buong Sichuan ay nagkakagulo dahil sa angkan ng Tang. Sabi niya kung hindi mali ang paghatol ng pinuno ng alyansa, baka bumalik sila sa kaluwalhatian. Nagtanong ang isa pang binata kung narinig niya ang tungkol sa mga Dragon Successor Guard at ang kaguluhan. Ibinunyag niya na lahat sila ay tumanggap ng mabigat na parusa, at ang commander ay ipinatapon sa Xinjiang. Nagtanong ang unang lalaki kung iyon ba ang bulubunduking rehiyon, at kinumpirma ng kanyang kaibigan ang impormasyon. Idinagdag niya na tuluyan nang natapos ang karera ng commander sa mahahalagang posisyon. Babalik tayo kay Son Yugon. Naalala niya na gumamit ng projectile techniques ang ating bida sa laban, at galit na galit siya. Nagtataka siya kung paano nila siya mapaparusahan para doon. Habang nakakuyom ang kamao at nababalot ng pulang aura, isinusumpa niyang babayaran niya ang kahihiyang ito. Ang kanyang paghihiganti ay magiging walang tigil, at hindi siya mapapahinga hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Ang eksena ay lumipat sa angkan ng Sichuan Tang sa isang napakadilim at tahimik na gabi. Ilang mga gwardiya ang nagpapatrolya sa mga looban ng ingranding palasyo sa ilalim ng liwanag ng kabilugan ng buwan. Sa isa sa mga bubungan, 2 gwardiya ang nananatiling mapagbantay sa kanilang mga pwesto gamit ang kanilang mga espada. Tahimik ang gabi, ngunit ramdam ang tensyon sa paligid pagkatapos ng lahat ng nangyari. Sa kanyang silid, tila malalim ang iniisip ng ating bida at medyo nag-aalala sa sitwasyon. Umaalinggaw sa kanyang isipan ang boses ng kanyang ama, na nagsasabing masyado siyang nag-aalala sa lahat ng bagay. Naalala niya ang utos ng kanyang ama na dagdagan ang bilang ng mga gwardiya at pagbawalan siyang umalis. Para sa ating bida, isang malaking kalabisan ang lahat ng pag-aalala at pag-ingat na ito sa ngayon. Kahit na, iniisip niyang ayaw niyang maging isang suwail na anak sa kanyang sariling ama. Ipinapakita ng kanyang ekspresyon na iginagalang niya ang desisyon, kahit hindi siya lubos na sumasang-ayon dito. Bigla, ang Moonwave Sword na natanggap niya bilang regalo ay nagsimulang lumutang at kuminang ng matindi. Napuno ng enerhiya ng sandata ang buong silid ng isang ginintuan at napakamisteryosong liwanag. Dahil doon, tumayo siya at sinabing hindi niya maaaring sayangin lang ang kanyang oras ng ganito. Alam niyang kailangan niyang kumilos sa lalong madaling panahon upang makamit ang kanyang mga layunin. Kaya naman, kinuha niya ang espada at hinugot ito mula sa kaluban na may ngiting puno ng kumpiyansa sa kanyang mukha.
Ang talim ay nagniningning na may bughaw na enerhiya at isang kahanga-hangang kapangyarihan mula sa ibang mundo. Pagkatapos noon, idineklara niyang oras na para umalis at tumakbo palabas ng silid na hawak ang sandata. Handa na ang ating bida na simulan ang kanyang ingranding plano sa wakas. Sa labas, lumingon ang isa sa mga gwardiya, lubos na nagulat nang makita ang isang anino na dumaan sa tabi niya. Dahil sa bilis ng figura, natigilan siya sa gitna ng looban ng ingranding palasyo. Saglit na nakatayo lang doon ang gwardiya, hindi maintindihan kung ano ang dumaan sa kanyang harapan. Kinukusot niya ang kanyang mga mata, iniisip na baka imahinasyon lang niya yon. Samantala, nilalampasan ng ating bida ang iba pang mga gwardiya na hindi man lang napapansin ang kanyang presensya. Napakagaling ng kanyang pailalim na pagkilos at bilis kaya't halos hindi na siya makita. Upang subukan ang kanyang mga bagong limitasyon, nagpakawala siya ng bugso ng ginintuang enerhiya at sumugod. Isang kislap ng liwanag ang panandaliang tumanglaw sa madilim na gabi sa looban. Sa hindi kapanipaniwalang bilis, gumalaw siya sa hangin na parang isang ginintuang kidlat. Ang kanyang mga galaw ay tuloy-tuloy at tiyak na nagpapakita ng resulta ng kanyang matinding pagsasanay. Iniisip niyang maaaring tumaas na ang kanyang level, ngunit kailangan pang humusay ang kakayahan ng mga gwardiya. Dahil doon, nagpasya siyang pumunta sa pandayan upang gawin ang kanyang pangunahing sandata sa lalong madaling panahon. Bigla, ganap na nagbago ang kanyang ekspresyon, at tila may naramdaman siyang kakaiba sa paligid. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkaramdam ng isang mahalagang presensya o alaala. Mula roon, malakas siyang lumapag sa lupa, na nagdulot ng malaking alikabok at hangin. Ipinapakita ng kanyang tindig sa labanan na handa siya sa anumang hamon na darating. Habang tinitingnan ang nayon ng tangklan sa di kalayuan, napuno siya ng pananabik sa nakaraan. Ang tanawin ng lugar ay nagbalik ng maraming alaala ng kanyang maligalig na nakaraan. Dahil doon, bumuhos sa kanyang isipan ang mga alaala ng nakaraan, na nagpapakita ng isang masiglang nayon na kalaunay naging guho. Ang larawan ng pagkawasak ay pumuno sa kanya ng malalim na kalungkutan at matinding galit. Pagkatapos ay naalala niya kung paano umalis ang lahat noon, inabandona ang angkan sa pinakamasamang sandali nito. Ang pagtataksil at pag-abandona ay bumabagabag pa rin sa kanya pagkatapos ng lahat ng mga taon. May determinadong tingin, sinabi niya sa kanyang sarili na maghintay pa ng kaunti para sa kanyang plano. Ang kanyang paghihiganti ay palapit ng palapit sa pagiging isang katotohanan at hindi siya mabibigo. Ipinapangako niya sa kanyang sarili na sa pagkakataong ito ay magiging tulad ng dati, ngunit may ibang kahihinatnan. Ang kanyang determinasyon na baguhin ang hinaharap ang siyang puwersang nagtutulak sa kanya. Itinatama ang sarili, idineklara niyang gagawin niyang mas maunlad pa ang angkan kaysa dati. Hindi niya lang ibabalik ang kaluwalhasyan nito, kundi dadalhin niya ito sa isang bagong antas ng kapangyarihan. Isang malakas na bughaw na aura ang bumalot sa kanyang mga paa, habang ginagawa niya ang unang hakbang patungo sa kanyang layunin. Ang enerhiyang nagmumula sa kanyang katawan ay patunay ng kanyang bagong hindi kapanipaniwalang lakas. Dahil dito, inihanda niya ang sarili gamit ang kanyang espada at idineklara na magsisimula na roon ang unang yugto. Ang kanyang ingranding plano ng paghihiganti at muling pagtatayo ay malapit nang magsimula. Pagdating sa pandayan ng angkan na tinatawag na Hall of Isa 0000 Erons, mahigpit niyang hinawakan ang espada. Humingpit ang kanyang kamay sa puluhan ng sandata habang naghahanda siyang pumasok sa lugar. Sa harap ng pinto, iniisip niya na karaniwan ay kailangan niya ng pahintulot upang makapasok doon, ngunit naniniwala siyang dahil gabi na, walang sinumang gagambala sa kanya. Mula roon, iniabot niya ang kanyang kamay upang buksan ang malaking metal na pinto ng bulwagan. Gayunpaman, dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari, natigilan siya na may gulat sa mukha. Bigla, bumukas ang pinto, at isang lalaki ang masamang tumingin sa kanya, at nagtanong kung ano ang ginagawa niya roon sa ganitong oras ng gabi. Lubos na nagulat ang ating bida sa presensya ng lalaki sa pandayan. Nang hindi nawawala ang kanyang kompostura, gumawa siya ng isang magalang na kilos at ipinakilala ang kanyang sarili sa maestro ng bulwagan. Ipinapakita ng kanyang seryosong ekspresyon na hindi niya talaga inaasahan ang pagkikitang ito. Sa kanyang isipan, pinagsisisihan niyang nakatagpo ang taong pinakagusto niyang iwasan. Ang lalaking iyon ang pinakarespetadong nakatatanda sa angkan, at maging ang kanyang ama ay maganda ang pakikitungo sa kanya. Nalaman na isa siyang pangunahing miyembro ng angkan ng Tang na hindi man lang nagtataglay ng apelyido ng pamilya. Isang malaking peklat sa kanyang balikat ang nagpapakita na siya ay isang bihasang mandirigma. Bukod pa riyan, siya ang maestro ng lahat ng panday ng angkan at ang may-ari ng Hall of Isa 0000 Erons. Ang kanyang mga kamay, na puno ng kalyo at peklat, ay patunay ng kanyang pagsisikap at dedikasyon. Pagkatapos ay makikilala natin ang Black Hand Craftsman, ang dakilang panday na nagdangalang guyong yan. Hinarap siya ng ating bida na may tensyonadong tingin, at isang patak ng pawis ang tumulo sa kanyang mukha. Naalala niya na inialay ng panday ang kanyang sarili sa angkan dahil sa dating pinuno, si Dang Itetay, ngunit palagi siyang nanatiling neutral at walang pakialam sa mga panloob na usapin ng angkan. Dahil dito, ang alaala ng araw na iyon ay sadyang malinaw sa isipan ng ating bida.
Nagunitan niya ang sandali nang ang Manhay Escort Agency ay naging malaya mula sa angkan. Noong panahong iyon, ang craftsman na tanging inialay ang sarili sa pagpapanday ng malalakas at banal na espada, ay umalis sa angkan ng kasama ang traidor na si Dang Hoyel nang hindi lumilingon. Ang alaala kung paano siya tiningnan ng panday na may mga matang puno ng sama ng loob ay muling bumabagabag sa kanya. Di nagtagal, tumalikod ang lalaki at umalis ng walang imik. Hindi maintindihan ng ating bida kung saan nanggaling ang ganoong kalaking sama ng loob, ngunit ang mga matang iyon ay hindi na mababago. Dahil dito, nagpasya siyang mas mabuting ipagpaliban muna ang kanyang mga plano at umatras. May bigong tingin, humingi siya ng paumanhin sa pag-abala sa craftsman sa kalaliman ng gabi. Ipinapakita ng kanyang ekspresyon ang pagkadismaya dahil naantala ang kanyang plano, ngunit sinabi ng ating bida na mayroon siyang mahalagang ideya at naparito upang isagawa ito sa pandayan. Dahil dito, ipinikit lang ng Black Hand Craftsman ang kanyang mga mata at sinabihan siyang magpatuloy. Nalito ang ating bida sa sagot at sinabi sa kanya ng panday na gawin ang kanyang ipinunta roon. May seryosong tingin, sinabihan siya ng lalaki na tigilan ang pagpapaligoy-ligoy at lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Bigla, isang batang babae ang lumitaw at inihayag na ang batang pinuno ng angkan ay nasa pinto ng pandayan. Nagulat, nakilala siya ng ating bida bilang si Soul, at pinasalamatan siya ng dalaga para sa lahat ng nangyari noong huli. Tila medyo malungkot ang dalaga at ibinaba ang kanyang ulo nang hindi na nagsalita pa. Nakangiti, sinabi ng ating bida na gumaan ang kanyang loob at ang mahalaga ay buhay siya. Nagkomento ang craftsman na pinagbawalan ng pinuno ang ating bida na umalis sa loob ng 7 araw at gabi. Nagulat ang ating bida at sinabihan ng panday ang dalaga na huwag siyang abalahin at umalis na sila. Iniisip niya na pinayagan siya ng maestro na gamitin ang kanyang kagamitan at nangangakong pasasalamatan ito sa susunod. Nasa loob na ng pandayan, tinawag siya ng Black Hand Craftsman, at agad namang sumagot ang ating bida. Nanatiling tahimik ang panday saglit na may malalim na iniisip sa kanyang mukha, ngunit sinabi lang niyang kalimutan na ito at tumalikod upang umalis kasama ang dalaga, si Soul. Lubos na nalilito ang ating bida habang pinapanood silang dalawa na papalayo. Nagpasya ang ating bida na isantabi muna ang bagay na yon at mag-focus sa kanyang layunin. Dahil doon, sa wakas ay itinulak niya ang pinto at pumasok sa pandayan, handa nang simulan ang kanyang trabaho. Hawak ang kanyang espada, sinabi niyang hindi niya maaaring palampasin ang pambihirang pagkakataong ito. Pagkatapos ay naalala niya ang isang kasabihan na para sa isang master, ang mga sandata ay isang paraan lamang para makamit ang isang layunin. Ngunit may seryosong tingin, iniisip ng ating bida na lahat iyon ay pawang kalokohan. Tutal, sa mundong ito, may mga banal na artifact na kayang higitan ang martial arts. Habang sinusuri ang mga sandata, nakita niyang kaawa-awa na napakahina ng kakayahan ng bulwagan. Mula roon, kinuha ng ating bida ang isang malaking talim ng metal upang simulan ang kanyang trabaho. Hawak ang sandata, iniisip niya kung ito na ba ang pinakamahusay na magagawa ng master ng bulwagan. Iniisip niyang karapat-dapat tawaging master ang panday, ngunit hindi pa rin sapat ang kanyang kakayahan. Kahit wala ang kanyang mga artifact, ang kulto ng dugo ay may maraming demonyong sandata at kagamitan. Sa harap ng pandayan, naaalala niyang ang mga sandata nila ay marahil mas nakakatakot at malupit pa kaysa sa kanya. Dahil dito, para wasakin ang mga yon, kailangan niya ng mga banal na artifact na kapantay o mas nakahihigit. Pagkatapos ay nagsusuot siya ng isang peres ng guwantes na gawa sa katad at sinabing karaniwan ay hindi niya ito ginagamit sa pagpapanday. Sa isang matatag na tapak sa pedal, sa wakas ay sinimulan ng ating bida na painitin ang pugon. Nang masindihan ang pugon, inihanda niya ang kanyang sarili at sinabing ang gagawin niya ay isang bagay na espesyal. Mula roon, inilagay niya ang espadang muon wave direkta sa matinding apoy ng pandayan. Sa harap ng apoy, sinabi niyang hindi ito isang ordinaryong pandayan tulad ng iba. May di kapanipaniwalang pagtuon sa kanyang mga mata, naghahanda siyang simulan ang proseso ng paglikha. Sa sandaling iyon, naalala niya ang kanyang nakaraang buhay at ang malagim na pagsalakay ng kulto ng dugo. Nagbalik ang sakit at pagkalito ng panahong iyon, at iniisip niya kung nasaan siya at ano ang nangyari. Sa gitna ng pagkawasak at kabuluhan, naglakad siya ng walang patutunguhan, sinusubukang unawain ang sitwasyon. Muli siyang binabagabag ng imahe ng kanyang sigaw ng kawalan ng pag-asa at paghihirap habang puti ang buhok. Nang may ningingipin sa galit, muli niyang naranasan ang kawalang magawa na naramdaman niya noong araw na yon. Nakahiga sa lupa, inisip niya kung buhay pa ba siya pagkatapos ng lahat ng nangyari. Dahil sa sitwasyon, kinuwestiyon niya kung bakit siya lang ang nakaligtas sa gitna ng kabuluhan. Nakita niya ang kanyang sarili bilang isang manggagawa ng metal na lumilikha ng mga banal na artifact, ngunit bilang isang demonyo rin. Iyon ay isang maalamat na kwento na tanging ang tagapagtatag ng tangklan lamang ang nagawang makamit. Naalala niya noong, kahit nakakadena, nanumpa siyang tatapusin niya ang demonyo ng dugo. Umaalingganggaw sa kanyang alaala ang kanyang galit na sigaw at pinupuno siya nito ng determinasyon para sa trabaho.
Ang imahe ng kanyang mukha, na baluktot sa galit, ay bumabalik sa kanyang isipan ng may buong di makontrol na lakas. Naalala niya noong siya ay nakabitin ng patiwarik, lubos na walang magawa at walang pag-asa. Noong panahong iyon, lumitaw ang Blood Demon Lord at binigyan siya ng isang napakakaakit-akit na alok, ngunit tinanggihan ito ng ating bida ng may pagkamuhi at sinabihan ang Lord na lumayas ng walang pag-aalinlangan. Hindi na tinag ang Lord sa pagtanggi at nagpatuloy sa kanyang pambablackmail para makuha ang gusto niya. Dahil dito, tinanong ng kontrabida kung wala ba siyang pakialam sa buhay ng mga natitirang miyembro ng kanyang angkan. Sinasabi ng Demon Lord na para sa kanya, hindi mahalaga kung sila ay mabuhay o pumanaw na. Nagmamayabang siya, sinasabing ang pag-iisa sa martial world ay question na lang ng panahon para sa kanyang kapangyarihan. Sunod, pinagbantaan siya ng Lord, sinasabing sa susunod ay ihagis niya ang kanilang mga ulo sa kanya bilang regalo. Iniisip ng ating bida na hindi sila pananatilihing buhay ng isang malupit na tao, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Dahil sa sitwasyon, kinuyom niya ang kanyang kamao at nagpasya na kung ganoon, mas pipiliin niyang pumayag sa kasunduan. Dahil dito, sa wakas ay tinanggap niya ang kasunduan upang protektahan ang natitira sa kanyang sariling pamilya. Ngunit nagpataw siya ng isang kondisyon, sinasabing ang mga banal na artifact ay nakabatay sa martial arts ng gumagamit. Dahil dito, hinihiling niyang ibahagi sa kanya ng Blood Demon Lord ang kanyang mga sining. Dahil doon, isinumpa niyang mamumukadkad ang talim ng paghihiganti, at sa gayon, isa-0 banal na sandata ang isinilang. Ang isa-0 sandatang ito ay nakilala bilang ang isa-0 demonyong sandata at inihayag ang kanilang pagsilang. Pabalik sa kasalukuyan, iniisip niyang imposible ang pagtunaw sa bakal ng bulalakaw gamit ang apoy ng bulwagan. Ngunit sa kapangyarihan ng kanyang metal circulation technique, sinabi niyang kaya niyang tunawin ito. Dahil dito, tuluyang natunaw ang talim ng espada at umagos sa isang hulmahan ng metal. Dahil dito, kumuha siya ng malaking martilyong kahoy at naghanda na simulan ang pagpapanday ng sandata. Mula roon, sinimulan niyang pukpukin ang metal ng may di kapanipaniwalang lakas at bilis sa palihan. Pagkatapos, inilubog niya ang talim sa isang bariles ng tubig upang mabilis itong palamigin. Pagkatapos ay naisip niya ang isang sandata na humaharang sa lahat at kasabay nito ay kayang pumutol ng kahit ano. Dahil dito, lumitaw sa kanyang isipan ang imahe ng simbolo ng Blood Silk Demon Empress. Sa harap ng pandayan, nilikha niya ang Celestial Silk at naalala na binubuo ito ng 9 na sapin ng material. Mula roon, kinuha niya ang nag-iisang sapin na nagawa niya at sinabing hindi na yon mahalaga ngayon. May nakatutok na tingin, sinabi niyang ang gusto niyang likhain ay hindi ang orihinal na Celestial Silk. Pagkatapos, nagpakawala siya ng dilaw na enerhiya at itinira ito sa gintong tela. Gusto niyang lumikha ng isang sinulid na higit na nakahigit sa mga sinulid ng Celestial Silkworm of the Plains. Dahil dito, nilikha niya ang kapatid na gawa ng isa-0 demonyong sandata, ang makapangyarihang Celestial Silk. Pinangalanan niya ang kanyang bagong likha na Celestial Net, at biglang may isang anyo na bumagsak mula sa kisem upang salakayin siya. Sumugod ang misteryosong nanghihimasok na may malakas na atake patungo sa ating bida sa lupa. Ngunit sa gulat ng lalaki, madaling naharang ng Celestial Net ang atake, pinahinto siya sa ere. Dahil dito, lubos na nagulat ang sumasalakay at sumigaw sa hindi makapaniwala sa nangyari. Tiningnan siya ng ating bida at inisip na para sa isang elite ng Martial Alliance, masyado silang pabaya. Mula roon, nakilala niya ito bilang dating commander ng mga bantay at humingi ng paumanhin sa kanyang kabastusan. Galit na galit si Sun Yukon sa kapangahasan, at sinabi ng ating bida na dumating siya sa tamang oras para sa isang laban. Hawak ang mga asul na sinulid, ipinahayag niya ngayon lang ay mayroon siyang bagay na gusto talagang subukan. Inasar ng bida ang kanyang kalaban, sinisiguradong ipaalala sa kanya na hindi na siya ang pinuno ng Elite Guard. Nagalit ang nanghihimasok dahil tinawag siya sa kanyang karaniwang pangalan, habang nagpapasalamat naman ang binata na mag-isa siyang dumating. Sinamantala ang perpektong sandali, nagpa siya ang bida na ito ang tamang oras para subukan ang bagong artifact na kalilikha lang niya. May nananakot na tingin, nagkomento ang binata na iniligtas siya ng kalaban sa abalang paghahanap sa kanya sa lungsod. Naiinis, sinubukan ng lalaki na umatake, ngunit agad niyang napagtanto na ang kanyang espada ay lubos na nakulong sa mga bagong mahiwagang sinulid ng binata. Kahit na, sumigaw ang taksil ng may pagkamuhi na pababagsakin niya ang bata sa isang malakas na atake lamang ng kanyang talim. Ngunit mumiti lang ng may kumpiyansa ang panday at tinanong kung talagang iniisip ng kanyang kalaban na magiging ganoon kadali ang mga bagay. Sa sandaling iyon, tuluyang nadurog ang sandata ng sumasalakay ng tumama sa mga sinulid na may di kapanipaniwalang tibay. Hinila ng binata ang mga sinulid ng may pambihirang galing at sinimulang kontrolin ang takbo ng laban ng may ganap na kadalian. Pagkatapos ay desperadong sinubukang umiwas ng dating commander, habang mapanganib na humihiwa sa hangin ang mga sinulid sa paligid niya. Napansin ng bida na kumuha ang kanyang kalaban ng kahit anong sandata para lang maiwasang mag-iwan ng bakas, ngunit hindi iyon makakatulong sa kanya.
Dahil doon, gustong makita ng bida kung gaano katagal makakalaban ang kontrabida nang wala ang kanyang pangunahing espada. Gumagalaw siya ng may kahangahangang bilis, nagkakalat ng bakas ng asul na ilaw sa lahat ng anino ng pandayan. Habang lumilipad ang mga piraso ng metal sa paligid, nagsimulang mataranta ng husto ang kalaban. Iniisip ng lalaki kung saang direksyon umaatake ang binata at hindi niya mahulaan ang mabilis at tiyak nitong mga galaw. Napapaligiran ng mga itim na sinulid, sinusubukan ng taksil na ipagtanggol ang sarili hanggat kaya niya, ngunit nararamdaman ang pagbigat ng presyon sa bawat segundo. Napansin ng bida na balak ng kanyang kalaban na ituon ang lahat ng enerhiya sa depensa at pag-iwas upang subukang makaligtas sa atake. Kaya't nagpasya siyang sa wakas ay ipakita ang tunay na lihim na teknik na natutunan niya mula sa sikat na sekta ng banal na dalaga noon. Sa sandaling iyon, isang malakas na enerhiya ang lumabas na nagpapakita ng pagsasagawa ng unang teknik ng sining ng walang kapintasang banal na sinulid. Sa isang mapangwasak na epekto, sapul ng atake ang target, na nag-iwan sa kalaban na lubos na natulala sa lakas. Sumisigaw sa sakit ang kalaban habang sinasabi ng bida na ngayong wala na siyang tenga, wala ng paraan para itago pa niya ang kanyang pagkakakilanlan. Sinasabi ng bida na dapat ay ipinakita na niya ang kanyang tunay na mukha mula pa sa simula. Dahil doon, bumunot ang lalaki ng isa pang sandata at sumugod ng buong bilis at lakas. Sinabihan niya ang binata na tumahimik at sumulong na may mapangwasak at galit na atake mula sa ere. Naniniwala ang taksil na ang tanging paraan para manalo ay gamit ang enerhiya ng espada at wala ang binata ng kapangyarihang iyon. Dahil doon, sigurado ang dating commander sa kanyang tagumpay at sumulong gamit ang kanyang talim para tapusin ang laban, ngunit hinarap siya ng bida na may pulang kislap sa mata at ang impact ng talim ay nagdulot ng malaking pagsabog. Natigil ang espada ng kalaban at tuluyang nadurog ng bumangga sa depensa ng binata. Dahil sa impact, tumilapon ang sumasalakay at nagsimulang dumura ng isang kakaibang itim na likido sa lupa. Pagkatapos ay ipinakita ng bida ang kanyang kamay na nababalot sa asul na aura at inihayag ang kanyang lihim na teknik. Ginamit niya ang pangalawang teknik ng sining ng banal na sinulid, lumilikha ng isang pabilog na kalasag upang protektahan ang kanyang sarili. Nagulat ang kontrabida na makita ang isang kalasag na gawa sa mga sinulid at tinanong kung bakit siya gagamit ng ganoong bagay. Sumagot naman ang binata na may ngiti na ang dahilan ay dahil masyadong mahina ang espada ng kalaban. Nagpatuloy siya sa pagsasabi sa lalaki na huwag sumuko dahil ang sining ng banal na sinulid ay hindi isang simpleng bagay. Pinapanatili ng teknik ang katigasan ng bakal mula sa bulalakaw at pinalalakas pa ng sining ng mismong banal na sinulid. Dagdag pa rito, pinapatibay ng Celestial Net ang lahat ng bagay na binabalot nito na nagsisilbing isang hindi matatagos na baluti. Dahil dito, madaling mahaharangan ng depensa kahit ang pinakamalakas na mga Thunder Bomb. Dumura pa ang salarin ng itim na likido at naramdaman ang pagkalat ng sakit sa buong katawan niya. Nakaluhod at habol ang hininga, hindi makapaniwala ang lalaki sa kanyang nakikita at tinawag na halimaw ang binata. Hindi pinansin ang mga salita, humakbang pasulong ang bida para tuluyan ng tapusin ang laban. Kinutya ng bida ang kakayahan ng kalaban, sinabing sa lahat ng kumpiyansang ipinakita nito, nakakadismaya pala. Dahil dito, hindi maintindihan ng lalaki kung paanong ang isang baguhan na halos hindi nagsanay ay magkakaroon ng ganitong pambihirang kakayahan. Hinawakan siya ng bida at sinabing hindi niya ito tatapusin dahil kailangan niya itong isuko sa Hall of Law. Pero bago yon, sinabi niya na may masamang ngiti na tuturuan niya ito ng leksyon tulad ng ginawa niya sa isa pang lalaki. Takot na takot ang lalaki habang naaalala ang sinapit ng isa at sumigaw na mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa pagdaanan yon. Sa desperasyon, nagpasya siyang hindi maaaring masira ang kanyang energy core at sinubukan ang isang huling galaw. Dahil doon, nagulat ang bida na makitang may lakas pa ang lalaki para sumubok ng isang bagay. Bigla, isang malaking pagsabog ng liwanag ang nangyari at gumamit ang kalaban ng isang desperadong paraan para makatakas. Isang butas ang bumukas sa pader at nagkomento ang bida na akala niya ay lalaban pa ng kaunti ang taksil. Habang nakalutang sa gitna ng pagkawasak, nagreklamo siya na dinaragdagan lang ng pugante ang kanyang trabaho. Ang eksena ay lumipat sa isang masukal at madilim na kawayanan sa gabi. Doon, makikita natin ang dating commander na desperadong tumatakbo, habol ang hininga sa pagitan ng mga puno. Hindi siya makapaniwalang kahiyahiya siyang tumatakas mula sa isang taong itinuturing niyang pangalawang klaseng mandirigma. Pagkatapos ay naalala niya ang mga mata ng binata at napagtantong iyon ay mata ng isang nagsasanay ng demonic arts. Iniisip niya na ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas para makatakas sa mapanganib na sitwasyong iyon. Dahil doon, naniniwala siyang hindi siya matutunton ng binata at na mas marami siyang panloob na enerhiya kaysa rito. Kaya nagpasya siyang mag-focus sa kung ano ang gagawin niya mula ngayon para mabuhay at makapaghiganti sa hinaharap. Hawak ang sirang espada, alam niyang hindi na siya tatanggapin ng alyansa at iniisip na sumali sa kalabang paksyon. Naniniwala siyang kung ibibigay niya ang mga lihim na impormasyong alam niya, makakakuha siya ng magandang posisyon sa bagong lugar na ito.
Bigla, nagulat siyang makarinig ng boses na nagsasabing hindi nagbabago ang mga taksil kahit bumalik pa sila. Biglang lumitaw ang bida at tinanong kung palamuti lang ba ang utak ng kalaban para tumakas ito sa lugar na iyon. May masamang ngiti, ipinaliwanag niya na ang kawayan sa madilim na kakahuyan na ito ay mas matibay pa sa bakal. Ang taksil noon ay nagreklamo sa kawalan ng sword energy at muling sinubukang tumakas sa batang panday. Nagpasya siyang lumipat sa isang pasaksak na atake at sumugod ng buong lakas at bilis. Sinubukan ng dating commander na saksakin ang puso ng binata sa isang desperadong huling suntok, ngunit hindi man lang lumapit ang atake at madaling naharangan ng mga sinulid ng lambat ang sandata ng lalaki. Nalito ang salarin nang makitang nabigo ang kanyang atake at nabasag ang kanyang sandata sa maraming piraso. Habang nagniningning nalila ang kanyang mga mata, minamanipula ng bida ang mga sinulid ng may kahanga-hangang kasanayan. Pagkatapos ay inihagis niya ang kalaban sa magkabilang panig ng kabubatan na para bang wala lang ito. Sumisigaw sa sakit ang lalaki habang marahas siyang inihahagis sa matitibay na kawayan sa lugar. Ang mga sinulid ay pumulupot sa kawayan na nagpapakita ng hindi kapanipaniwalang lakas ng bagong likhang celestial net. Hindi nagtagal, pumulupot ang mga sinulid sa katawan ng taksil na nag-iwan sa kanya na ganap na hindi makagalaw. Sumisigaw siya sa sakit habang ang mga sinulid ay nagniningning na may pulang enerhiya at humihigpit sa paligid niya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng bida na hindi kailanman binibitawan ng celestial net ang biktima nito kapag nakakagat na. Nagulat ang lalaki nang mapagtantong ginagamit ng binata ang malakas na enerhiya ng isang innate core, habang siya ay ganap na suspendido at talunan. Tinawag niyang isang baliw na nakakatakot ang binata, hindi makapaniwala sa kapangyarihan nito, at lubos na desperado. Nagmamakaawa ang taksil sa bida na patawarin ang kanyang buhay sa sandaling iyon. Humingi siya ng tawad at sinabing nawala siya sa sarili sandali at hindi na ulitin, pero tiningnan lang siya ng panday nang may paghamak at tinawag siyang uod na walang anumang awa. Dahil doon, inihagis niya ito sa malayo at binalaan na huwag nang magpakita sa kanya muli habang nabubuhay ito. Yumuko ang lalaki sa lupa at desperadong nagpasalamat kay Lord Tang sa pagligtas sa kanyang buhay. Dahil doon, simpleng tumalikod ang bida at nagsimulang maglakad palayo ng tahimik sa kabubatan. Ngunit ang bumagsak na lalaki ay nagbigay ng isang ganap na masama at taksil ng ngiti sa likod ng binata. Pagkatapos ay sumigaw siya na dapat matuto ng leksyon ang binata sa susunod na buhay at sinaksak siya mula sa likod gamit ang isang punyal. Patuloy na sumisigaw ang taksil na ang pagbaba ng iyong depensa ay ang katapusan para sa isang martial artist at sumugod ng buong lakas. Gayunpaman, nalito siya dahil hindi tumama ang kanyang atake sa target tulad ng inaasahan niya. Ang bida pala ay handa na at hinawakan ang braso ng kalaban habang nabubuo ang isang lilang punyal na gawa sa enerhiya. Pagkatapos ay sinabi ng binata na kung inakala ng lalaki na magugulat siya, maaari na itong mapanatag dahil inaasahan na niya ito. Dahil doon, ipinaliwanag niya na hindi siya kailanman naniwala sa pagsisisi ng taksil mula pa sa simula. Sunod, tinanggal ng panday ang kanyang leader na guwantes na may seryosong ekspresyon sa mukha. Sa isang kahangahangang tindig, naghahanda na siyang tapusin ang laban ng tuluyan. Bumuntong hininga ang binata at tiningnan ang katawan ng kalaban na nakahandusay sa madilim na sahig ng kabubatan. Habang tinitingnan ang talo ng katawan, iniisip niya sa sarili na ngayon ay may isa na lamang kalaban na kailangang lipulin. Ang eksena ay lumipat sa palasyo ng klan at may nagtataka kung paano sinubukan ng pinuno ng gwardiya ang pag-ataking iyon. Sumigaw ang isa sa mga lalaki na kung dinisiplina lang nila ang gwardiya mula sa simula, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Tinanong naman ng isa sa mga pinuno kung paano nila lilinisin ang buong gulo na idinulot ng sitwasyong ito. Galit na galit, sumigaw ang isa sa mga nakatatanda na asikasuhin ng iba ang karagdagang plano ng kompensasyon habang pinipigilan siya. Nalaman na ang mga kilos ng binata ay nagdudulot ng malalaking alon sa buong Orthodox Murum. Ang eksena ay lumipat sa opisina ng pinuno ng escort ng tirahan ng klan at isang daga ang mabilis na tumakbo sa silid. Sa isang madilim na silid, tinanong ng isang lalaki ang isa pa kung sa wakas ay nakagawa na ito ng mahalagang desisyon. Nagtanong ang isa sa mga lalaki kung magkakaroon ba ng problema sa pag-imbita ng isang magaling na gumagalang mandirigma sa kanilang plano. Bukod pa rito, iniisip niya kung ligtas bang lihim na ituloy ang trabahong pag-escort ng alyansa ng Mirim. Tiniyak sa kanya ng isa pang kasabwat na sa isang Supreme Martial Master na nasa tuktok ng kanyang lakas, walang dapat ipag-alala. Idinagdag niya na lahat ay gagawin ng lihim, kaya walang paraan para ito magkamali. Nakangiti, nag-alok ng inumin ang lalaki at sinabing kailangan ng isang tunay na lalaki na mag-isip ng malaki. Pagkatapos ay nangako siya na sa sandaling matapos ang trabahong pag-escort, dadalhin nila ang tangklan sa ganap na pagbagsak. Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang pag-uusap na nakaupo sa isang mesa na may game board sa gitna. Pagkatapos ay nagsusuot ng maskara ang lalaki, at kinumpirmang tinanggap na niya ang panukala ng iba pang kasabwat. Nagdiwang ang pinuno ng plano, sinabing ginawa ng isa ang tamang desisyon para sa kanilang kinabukasan. Masamang tumawa ang tiyuhin ng bida at pinasalamatan ang pamangkin nito sa paggawa ng isang sakuna na maging isang magandang kapalaran.
Ang eksena ay lumipat sa labas ng isang malaking palasyo sa isang napakatahimik na gabi. Tumalo ng ating bida mula sa isang bubong at naghanda na magsanay ng husto. Hindi nagtagal, nagpakawala siya ng malakas na suntok sa lupa na naglabas ng malaking alon ng asul na enerhiya. Dahil sa impact, tumilapon siya paitaas at nagpakita ng hindi kapani-paniwalang kontrol sa kanyang bagong gising na kapangyarihan. May isang patak ng pawis sa kanyang mukha, napagtanto niyang malaki ang hinihingi ng pagsasanay sa kanyang katawan. Kahit hinal, bumangon siya at sinabing halos kumpleto na ang kanyang paggaling sa sandaling iyon. Hawak ang martilyo, naaalala niya na ang banal na dalaga ang pinakamagaling sa mga spell sa Central Plains. Dahil dito, may mga sumparing nakaukit sa Celestial Net na isang prototype ng Celestial Fabric. Dahil doon, ang tanging lihim na sining na nabuksan ay ang one-point finishing move sa kanyang palasingsingan. Pagkatapos ay sinubukan niya ang kakayahan at napagtantong hindi ito sumasablay sa target nito at kailangan niyang bawiin ang kanyang lakas. Iniisip niya na ang dating commander, na nasa huling yugto na ng Peak Realm, ay mas mahina kaysa sa isang miyembro ng Blood Cult. Napag-isip-isip niya na laban sa Vice Captain, magkakaroon siya ng balansing laban, ngunit laban sa Kapitan, ang kanyang limitasyon ay 50 palitan. Sa sandaling iyon, isang talim ng damo ang naputol ng may hindi kapani-paniwalang katumpakan na nagpapakita ng lakas ng isang bagong kakayahan. Ngunit naaalala niya na ngayon ay nagtataglay na siya ng Divine Slaughter Demonic Weapon, ang makapangyarihang Formless Dagger. Sa bagong sandata na ito sa kanyang kamay, sigurado siyang magiging ganap na iba ang kwento sa pagkakataong ito. Nang hihinayang siya na sa ngayon, magagamit lang niya ang artifact ng halos 3 minuto lang. Bigla, may sumigaw na umalis siya sa daan at litong tumingin ang binata sa pinto ng kanyang silid. Isang dalaga ang lumitaw at tinawag siyang ate ng bida, habang sinasabi nitong inilalagay niya sila sa mahirap na sitwasyon. Pinigilan siya ng isang gwardiya sa pagdaan at ipinaliwanag na iniutos ng pinuno ng clan na walang sinuman ang maaaring pumasok. Sinabi ng dalagang may dalang tray na ang utos ay para protektahan laban sa posibleng umatake, hindi para tratuhin siya ng malamig. Sa kabila ng pag-aatubili ng gwardiya, hindi niya ito pinansin at sinabing huwag siyang harangan habang sumusulong siya. Pagkatapos ay binati siya ng bida at iminungkahing umupo sila para mag-usap ng mas mahinahon. Hindi nagtagal, umupo ang dalawa na magkaharap sa isang mesa sa gitna ng malaking silid. Habang nakakrus ang mga braso, tinititigan niya ito ng may seryosong ekspresyon, at iniisip ng binata kung galit ba ito sa kanya. Naaalala niya na hiniling nito na huwag na siyang gumawa ng gulo, at dahil nasangkot na naman siya sa isa pang gulo, makatuwiran ang galit nito. Naisip niya kung susubukan siyang disiplinahin ito, ngunit agad din niyang naisip na masyado na siyang matanda para paluin na parang bata. Nagkomento ang dalaga na mukha siyang maayos para sa isang taong dumaan sa lahat ng gulo kamakailan. Dahil doon, humingi siya ng tawad sa kanyang kapatid na babae, at sigurado siyang galit na galit ito sa kanya. Pagkatapos ay binigyan niya ito ng inumin at tinanong ng binata kung ano ang likido sa mangkok. Ipinaliwanag ng kapatid na pinakuluan niya ang isang taong gulang na snow ginseng sa loob ng 2 araw, at makakatulong ito na palakasin ang kanyang katawan. Nagtataka ang bida kung paano niya tatanggapin yon mula sa kanyang kapatid na may gulat na ekspresyon sa mukha. Naalala niya na ang premyo ay ang natanggap niya para sa isang ranggo na pagganap sa tuktok ng Dragon, Phoenix. Dahil doon, sinabi ng dalaga na wala itong silbi sa kanya, at hinahayaan lang niya itong masayang. Ngunit alam ng binata na kasinungalingan iyon at mag-isa itong lumaban para makarating kung nasaan siya ngayon. Naaalala pa niya kung gaano ito kasaya noong nalampasan nito ang kanyang mga limitasyon sa pagsasanay. Kaya sinabi ng lalaki na hindi niya ito maiinom at tinanong siya kung babaliwalain niya ang kanyang katapatan. Naisip ng panday na ang ekspresyong iyon ay nakakatakot sa kanya noong bata pa siya, ngunit ngayon ay kakaiba na lang. Bigla, isang alaala mula sa nakaraan ang pumasok sa kanyang isipan na labis na ikinatakot niya. Sa alaalang ito, puno siya ng mga sugat at kaharap ang isang kalaban na may hawak na espada. Naalala ng bida kung paano siya kahiyahiyang natalo sa kabilang buhay na yon. Dahil doon, isinigaw niya ang pangalan ng dati niyang kaaway at nagising mula sa pagkatulala, habol ang hininga at pinagpapawisan. Dahil sa pag-aalala, lumapit ang kapatid sa kanyang tabi at nagtanong kung ano ang nangyari at kung ayos lang siya. Sinabi lang ng binata na maayos ang lahat at saglit lang siyang nahilo. Pagkatapos ay iginiit ng dalaga na inumin niya ang gayuma at binantaan siya ng matinding kaparusahan. Tumingin ang bida sa kanyang kapatid at napagtantong walang paraan para manalo laban sa katigasan ng ulo nito. Sa sandaling iyon, nagpasya siyang tanggapin ang kanyang katapatan at gabayan ito sa mas mataas na antas ng martial arts. Dahil doon, kinuha ng lalaki ang mangkok at hiniling na protektahan siya sandali habang nagme-meditate. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa labas ng Grand Clan Palace sa isang gabing puno ng bituin. Bigla, nanlaki ang mga mata ng kapatid sa sobrang gulat sa kanyang nasasaksihan. Nagme-meditate ang bida habang isang malakas na asul na enerhiya ang sumabog mula sa kanyang katawan na ikinagulat ng lahat. Nagulat ang dalaga dahil ang halaga ng ginseng ay katumbas ng hindi bababa sa 15 taon ng purong enerhiya.
Pagkatapos ay tumayo ang binata at sinabi sa kanyang kapatid na tapos na siya at malaki ang naitulong nito sa kanya. Dahil gumaan ang kanyang pakiramdam, nagpasalamat siya habang isang asul na aura ang tuluyang bumabalot sa kanya. Pagkatapos nyon, tinanong niya ang kanyang kapatid kung ang paunahing sandata pa rin ito ay ang sikat na pamaypay na bakal. Kinumpirma ito ng dalaga habang itinuturo ang artifact na nakakabit sa kanyang baywang. Nang may ngiti, nangako ang lalaki na sa araw na matapos ang kanyang parusa, dapat siyang pumunta sa pandayan. Bigla, inanusyo ng isang bantay ang pagdating ng pinuno ng klan at nagulat ang bida sa pagbisita. Pumasok ang lalaki sa silid na may kahanga-hangang tindig at hindi maintindihan ng binata ang sitwasyon. Binati siya ng magkapatid at napagtanto ng binata na hindi rin alam ng kanyang kapatid ang tungkol sa pagbisita. Nanatiling tahimik sandali ang kanilang ama at tinitigan ang walang lamang palayok sa malaking mesa. Dahil dito, nataranta ang dalaga ng maalalang kinuha niya ang ginseng ng walang pahintulot at sinubukang magpaliwanag. Ngunit sinabihan lang siya ng kanyang ama na umalis sa silid at nagpasalamat siya at mabilis na umalis. Pinanood ng bida ang kanyang kapatid na umalis at inisip na iniwan siya nito para harapin ang kanilang ama ng mag-isa. Pagkatapos ay tinawag ng pinuno ng klan ang kanyang anak sa pangalan nito na may seryosong ekspresyon sa mukha. Sumagot ng ang binata at hinarap ang kanyang ama na medyo kinakabahan sa buong sitwasyon. Sa isang matalim na tingin, ibinunyag ng lalaki na alam niyang may itinatagong malaking sikreto ang kanyang anak. Ipinaliwanag niya na napansin niyang may itinago ang binata noong hinarap nito ang mga huling kaaway. Nagulat ang binata at nagtanong kung paano niya nalaman at sinabi ng ama na lagi niyang napapansin kapag nagbabago ang isang anak. Ngunit pinakalma siya ng lalaki, sinasabing hindi siya naroon para tanungin siya tungkol sa nangyari. Naging emosyonal, naisip ng binata na sana masabi niya ang lahat at sabihing na miss niya ito. Pagkatapos ay tinanong ng ama kung alam ng kanyang anak kung bakit hindi niya ito hinanap at inakala ng binata na dahil yon sa kanyang mga pagkakamali. Ngunit ibinunyag ng lalaki na kasalanan niya yon at tuluyang nalito ang bida sa sagot. Ipinaliwanag ng pinuno ng klan na sa buong buhay niya, sinunod niya ang alyansa at iyon ay nakasama sa pamilya. Kahit na may utang na loob sa klan, inamin niyang hindi niya pinagsisihan ang kanyang mga paniniwala. Sa isang seryosong tingin, idinagdag niya na totoo lamang iyon hanggang sa mismong sandaling iyon. Pagkatapos ay nagdalamhati ang lalaki sa hindi man lang niya pagprotekta ng maayos sa sarili niyang anak. Dahil dito, tinitigan ng ama ang apoy ng kandila at tinawag ang binata para sa isang maseryosong usapan. Sinabi niya na bagamat magaspang ang pamamaraan ng binata, hindi siya dapat magbago dahil nasa tamang landas siya. Nagpatuloy ang pinuno ng klan sa pagsasabing siya mismo ang magbabago para matulungan niya ang kanyang anak kapag kinakailangan. Bilang kapalit ng kanyang suporta, hiningi lamang ng ama na bigyan siya ng bida ng isang mahalagang pangako. Hiniling niya sa binata na huwag mawala ang kanyang pagiging maginoo kahit na makatarungan ang kanyang mga kilos. Pagkatapos ay ibinunyag ng lalaki na ang kanyang malaking alalahanin ay ang labis na pagkauhaw ng kanyang anak sa paghihiganti. Binalaan niya ito na kung ipagpapatuloy niya ang pagtuon lamang sa pagpapabagsak ng mga kontrabida, magiging katulad din siya ng mga ito. Sinabi niya na para sa kanya, kung sino man ang nararapat na mawala. Ngunit naiintindihan ng binata ang pag-aalala at sinabing alam na niya kung ano ang kailangan niyang pag-ingatan mula ngayon. Kaya itinaas ng bida ang isang daliri at nangako sa kanyang ama na gagawin niya ito ng isang beses lang. Nanumpa siya na kung ang isang tao ay hindi talaga karapat-dapat na alisin, bibigyan niya sila ng pangalawang pagkakataon. Ipinikit ng pinuno ng klan ang kanyang mga mata na may ekspresyon ng ginhawa nang marinig ang pangako ng kanyang anak. Nasiyahan sa sagot, sinabi ng ama na sapat na yon at lumipat ang eksena sa gabi. Lumipas ang kalahating buwan at nakikita natin ang isang abalang kalye na may dumadaang karwahe. Sa loob ng karwahe, may nagkomento na masyadong abala ang lugar para sa isang liblib na po. Pagkatapos ay binalaan ng isang babae ang isa sa mga dalaga na mag-ingat sa kanyang mga salita dahil maaari itong maging bastos. Nainis ang disipulo at sinabing sinasabi lang niya ang kanyang nasa isip habang nananatiling tahimik ang isa. Nang may mapanuksong ngiti, nagtataka siya kung paano naglakas loob ang tangklan na punahin ang dakilang imisek. Pinagalitan siya ng pinuno dahil sa kawalan ng respeto at tinakpan ng dalaga ang kanyang bibig na nagkukunwaring inosente. Dahil doon, pinarusahan siya ng master at inutusan siyang magsagawa ng horse stance para sanayin ang kanyang isipan. Pagkatapos ay naisip ng pinuno sa sarili na mayroong kakaiba sa buong sitwasyong ito. Naalala niya ang mga chismis na bumabagsak na ang tangklan, ngunit mukhang maunlad ang lugar. Sa labas, isang pulutong ng mga tao ang nagtutulakan at nagtatalo sa isang napakahabang pila. Nagulat ang mga disipulo sa dami ng tao at napansin na mas marami pang pasyente kaysa sa kanilang sariling sekta. Dalawang lalaki sa karamihan ang nagkomento na ang mga kasanayang medikal ng batang pinuno ng klan ay parang sa Diyos. Ipinagkalat nila na walang sakit na hindi niya kayang gamutin at sinanay daw siya ng isang makalangit na manggagamot. Bumaba ang grupo mula sa imisek sa karwahe at narinig na dati ay ang tangklan ang pinakamagaling sa medisina.
Nagreklamo ang babae tungkol sa paghihintay at sinabing mas mabuti pang pumunta sa kanilang sekta, na mas nakatataas. Isang lalaki ang nakarinig sa kanya at sumagot na ang imisek ay para lamang sa mayayaman at hindi ito para sa mga karaniwang tao. Bukod pa rito, ibinunyag niya na ilang araw na ang nakalipas, pinagaling ng binata ang isang tao na sinukuan na mismo ng imisek. Nagalit ng husto ang disipulo at tinawag itong katawa-tawa, ngunit pinatahimik siya ng master. Nagreklamo ang dalaga na hindi nirerespeto ng mga tao ang sekta, ngunit ipinaalala sa kanya ng pinuno ang isang babala. Sa isang flashback, binalaan sila ng Grandmaster na pumunta sa tangklan at magalang na humingi ng paumanhin. Binalaan pa ng matanda na personal niyang didisiplinahin ang pinuno ng sekta kung mabibigo ito sa mahalagang misyon. Nag-alok ang isa sa mga disipulo na ianunsyo ang kanilang pagbisita, ngunit tumanggi ang master, sinasabing gusto niyang makita ang medisina ng clan. Dahil doon, nagpasya siyang pumasok upang makita ng sarili niyang mga mata ang mga kasanayang sinasabing mas mahusay pa kaysa sa kanyang sekta. Sa loob ng tarangkahan, tinatawag ang mga pasyente ng sunod-sunod, napakabilis at tuloy-tuloy. Pinagmamasdan ng grupo ng sekta ang daloy ng mga tao at tinititigan ng pinuno ang eksena na may napakaseryosong ekspresyon. Nagulat siya at nagtaka kung paano niya natatapos ang mga konsultasyon ng napakabilis at mahusay. Nagkomento ang isa sa mga disipulo sa master na ang bilis ng serbisyo ay talagang napakabilis. Naniniwala ang isa pang dalaga na pinapamanhid lang nila ang sakit ng pasyente para magpanggap na may lunas. Tinawag niya itong isang mapanlinlang na gawain at sa sandaling iyon, isang bagong babae ang lumitaw para tanggapin sila. Humingi ng paumanhin ang dalaga sa mahabang paghihintay at may banayad ng ngiti, hiniling na sumunod sila sa kanya sa loob. Naisip ng disipulo na kinokondena ng mga tunay na doktor ang gawain ito dahil nanloloko at nakakasama ito sa mga pasyente. Dahil dito, tinitigan niya ng masama ang gabay at para sa kanya ay hindi mapapatawad ang sitwasyon. Dinala sila ng gabay sa isang silid hintayan at hiniling na maghintay dahil malapit na silang makita ng batang master. Tinitigan ng pinuno ng sekta ang nakasarang pinto ng silid konsultasyon na may kahina-hinalang ekspresyon. Dahil sa kuryosidad, nagpasya siyang sumilip sa isang siwang sa pinto para makita kung ano ang nangyayari sa loob ng silid. Sa loob ng silid, nakaupo ang ating bida at mahinahong nakikipag-usap sa kanyang susunod na pasyente sa araw na iyon. Sumisilip din ang mga disipulo at bumubulong na mukha siyang kasuklam-suklam na lalaki at walang seguridad ang lugar. Hindi pa rin inaalis ng dalaga ang hinala ng pandaraya at nagpa siyang umatake sa oras na magkaroon siya ng anumang katibayan ng panloloko. Isang ina ang nagmamakaawa para sa tulong ng binata habang hinihiling ng kanyang anak na babae na huwag siyang umiyak at pinapakalma niya ito ng isang ngiti. Tinanong ng bida kung ano ang problema niya at sinabi ng bata na sinabihan siya ng ibang doktor na hindi na siya makakalakad muli. Pagkatapos ay tinanong niya kung nagpatira pa na ba siya para iwasan ang isang bagay at nagulat ang ina sa eksaktong tanong. Kinumpirma ng ina na 3 buwan na ang nakalipas, gumulong ang kanyang anak para iwasan ang isang karwahe at sinabi ng bida na nahulaan niya. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na nasira ng kanyang kondisyon ang mga ugat sa kanyang binti at naparalisa ang kanyang mga kalamnan. Nagulat ang disipulo ng sekta at nagtataka kung paano niya nagawang masuri iyon ng napakabilis. Inamin ng master at ng isa pang dalaga na ito ay isang perpektong pagsusuri na kahit sila ay hindi magagawa sa isang sulyap lang. Dahil dito, nalito ang babaeng blonde nang makitang natigilan ang kanyang pinuno at kasama. May pag-asa sa kanyang mga mata, nagtanong ang ina kung talagang magagamot ng batang pinuno ng angkan ang kanyang anak. Sumagot siya na gagawin niya ito ngayon din at naglabas ng isang itim na karayom na may malakas na enerhiya. Nagrereklamo ang kahina-hinalang disipulo na ang karayom ay kasing itim ng kanyang puso at tinawag siyang tuso. Ang pinuno ng sekta at ang isa pang baguhan ay lubos na namangha sa galing ng binata. Hindi maintindihan ng master kung paano niya magagamit ang ganoong kanipis na karayom para maghatid ng ganoong kalakas na enerhiya. Kinikilala niya na ang bagay ay mas mahusay kaysa sa isang napakamahal na artifact na binili niya at tinawag itong banal. Nagtataka ang isa pang dalaga kung bakit tila walang nakakarinig sa whispering teknike na ginagamit niya. Bigla na lang, napatalon sa tuwa ang maliit na bata at sumigaw na kayanan niyang igalaw ang kanyang binti habang nagpapasalamat ang kanyang ina. Napagtanto ng pinuno ng sekta na ang paggamot ay hindi lamang pansamantala tulad ng una niyang hinala. Nakita niya na muling ikinonekta niya ang mga ugat at meridyan ng bata ng malinis at napaka-eksakto. May ngiti, ipinakita ng binata ang kanyang talento at kinilala siya ng master bilang isang walang kapantay na henyo. Pagkatapos ay napagtanto ng pinuno ang bigat ng sitwasyon at kung ano ang kanilang ginagawa sa lahat ng oras na ito. Naalala niya ang babala ng Grandmaster at naintindihan na nahuli silang nag-espiya sa yaman ng tangklan. Nagpaalam ang batang babae at sinabing babalik siya ngunit pinayuhan siya ng bida na huwag na dahil magaling na siya na may kasamang cute na ngiti. Sabi niya gusto niya ulit itong makita at inanyayahan siya nitong bumalik kahit kailan niya gusto ng matatamis.
Nagyakapan ng masaya ang mag-ina at nagtanong ang batang babae kung maaari na siyang maglaro mayong magaling na siya. Dahil dito, tinanong ng pinuno ng sekta kung ano ang dapat nilang gawin ngayong natuklasan na sila. Nakakaramdam siya ng pagkakasala at iniisip na ito ay karma para sa kanyang sariling mga di mapagkakatiwalaang kilos. Kaya nagpa siya ang babae na ang tamang gawin ay tapat na humingi ng tawad sa pag-espiya, ngunit bigla, nagulat siya nang makita ang isang bagay na lumilipad patungo sa kanya ng napakabilis. Mabilis na kumilos ang isa sa mga disipulo at nagawang harangin ang atake gamit ang kanyang kahoy na tungkod. Galit na sumigaw siya at nagtanong kung ano yon at sinabi ng bida na pinabayaan niya sila dahil sa pasyente. Pagkatapos ay binalaan niya sila na pagbabayaran nila ang pag-espiya sa lihim na sining ng kanyang angkan. May mga pulang mata, binantaan niya sila at sinabihan na huwag man lang isiping makaalis sa lugar na iyon ng buhay. Ginamit ng binata ang kanyang telekinesis at hinila ang isa sa mga espada ng disipulo ng buong lakas. Lumipad ang sandata sa buong silid at bumangga sa pader na nagdulot ng malaking pinsala sa lugar. Sa pagtama, isang alon ng enerhiya ang marahas na nagpatalsik sa tatlong babae. Pagkatapos ay sinalo ng binata ang espada sa ere gamit ang kanyang galing at hinawakan ito ng mahigpit sa kanyang kamay. Pagkatapos ay naghanda siya para sa laban at sumugod laban sa grupo na may sandata sa bawat kamay. Nagulat ang disipulong may maikling buhok nang makilala ang ghost-grabbing teknike na ginamit niya. Sinusubukan ng pinuno na pakalmahin ang batang pinuno ng angkan, ngunit sumugod ang isa pang baguhan para umatake ng galit. Galit na sumigaw ang babaeng blonde at tinanong kung paano niya nagawang atakihin ang grupo mula sa IMSEC. Madaling umiwas ang bida at sinabing nahulaan na niyang may masama silang intensyon. Nagpa siya ang dalaga na gamitin ang sining ng Storm Sword para pabagsakin siya sa isang atake, ngunit tinitigan lang siya ng binata. Tinamaan ng bida ang leeg ng babae ng mabilis na hampas na nag-iwan sa kanyang walang malay sa sahig. Tinignan ng pinuno ng sekta ang kanyang bumagsak na disipulo nang walang ipinapakitang emosyon. Sa mabilis na kilos, mahigpit na hinawakan ng master ang walang malay na dalaga sa balikat. Pagkatapos ay inihagis niya ito patungo sa bida para gamitin bilang pananggalang ngunit hindi na tinag ang binata at ipinagpatuloy ang kanyang atake gamit ang isang malakas na hiwa ng espada. Hinarang ng babae ang talim gamit ang kanyang kamay at napagtantong huli na para umiwas. Dahil doon, isang malaking pagsabog ng enerhiya ang naganap mula sa pagtama ng dalawang atake. Sinusuportahan ng isa pang disipulo ang kanyang master na napatalsik ng lakas ng atake. Gumawa ang bida ng isang energy dagger at naghanda para atakihin ang pinuno ng sekta. Inihagis niya ang projectile nang may hindi kapani-paniwalang bilis sa direksyon ng babae nang walang pag-aalinlangan. Humanga ang master dahil kahit sa kanyang lakas, hindi siya nagpapakita ng pag-aalinlangan. Napagtanto niya na ang binatang ito ay hindi isang ordinaryong martial artist at may nakatagong kapangyarihan. Tumapak ng malakas ang binata sa lupa at itinulak ang sarili sa isang bago, mabilis, at eksaktong atake. Naiintindihan niya na hindi lamang ang mga medikal na pamamaraan ang gustong makita ng Grandmaster. Dahil doon, inihagis ng binata ang hawakan ng espada na parang projectile para guluhin ang kanyang kalaban. Iniisip ng pinuno na atake siya mula sa kabilang panig habang iniiwasan niya ang lumilipad na bagay. Ngayon, ang kailangan na lang niyang gawin ay maghanda para sa susunod na atake na darating sa kanya. Ngunit nagulat siya nang makita ang binatang nakangiti ng mahinahon at may kumpiyansa. Sumisigaw sa desperasyon ang isa pang disipulo nang makitang na-corner ang kanyang master dahil sa estratehiya. Lumaki ang mga mata ng pinuno nang mapagtanto niya ang tunay na intensyon sa likod ng atake. Napagtanto ng master na ang tunay na atake ay talagang darating mula sa kanyang likuran, hindi sa harap. Dahil doon, sumugod ang bida na may sigaw ng digmaan at nagpakawala ng isang malakas na hampas gamit ang hawakan ng sandata. Nagngangalit ang babae at nararamdaman ang sakit ng pagtama habang sinusubukang harangin ang atake ng binata. Nagawa niyang saluhin ang sandata gamit ang kanyang kamay ngunit itinulak siya paatras ng lakas ng hampas. Gumanti ng atake ang pinuno gamit ang isang hampas ng palad at tumalon ang binata para iwasan ang atake. Ipinagpatuloy ng babae ang kanyang pagsugod at hinabol siya na may gintong aura na nagmumula sa kanyang katawan. Sa isang direktang tama, hinampas niya ang dibdib ng bida gamit ang kanyang palad. Dumura ng kaunting dugo ang binata at naramdaman ang lakas ng pagtama na kumalat sa kanyang katawan. Pagkatapos ay napatalsik siya sa malayo at inoobserbahan siya ng pinuno ng sekta na may seryosong tingin. Nagising ang disipulong blonde na masakit ang ulo at tinanong ng isa kung ayos lang siya at kung ano ang nangyari. Pagkatapos ay nagtaka ang dalaga kung ano ang nangyari at nakita ang kanyang master at ang bida na magkaharap sa gitna ng silid. Tinitigan siya ng pinuno ng sekta nang may pagkagulat, tila hindi makapaniwala sa nakikita niya sa sandaling iyon. Humihingal, pinunasan ng bida ang dugo sa kanyang bibig at naghanda para sa susunod na yugto ng laban. Tumayo siya at hinarap ang kanyang kalaban nang walang ipinapakitang takot. Iniisip ng binata na sumobra siya at binigay ang lahat ng hindi namamalayan habang nasa sahig ang espada ng babae.
Hindi makapaniwala ang master na ang isang 20 taong gulang na binata ay kayang gamitin ang ghost grabbing teknike ng may ganoong kahusayan. Bigla, isang sinulid ang pumulupot sa hawakan ng espada at hinila ito pabalik sa kamay ng bida. Hawak ang parehong sandata, hinamon niya ito sa isang bagong atake na may kumpiyansang ngiti. Nagtataka ang babae kung anong uri ng martial art ang gumagamit ng mga sinulid at kung naabot niya ang antas na ito ng mag-isa. Pinanood ng 2 disipulo ang eksena at sumugod ang pinuno ng sekta para ipagpatuloy ang laban. Bigla, lumitaw ang ama ng bida at nagbigay ng utos sa mga martial artist ng tangklan. Sa isang sigaw ng digmaan, inutusan ng lalaki ang kanyang mga tauhan na sugpuin agad ang kalaban. Dahil dito, sumugod ang mga gwardiya at pinaghiwalay ang binata mula sa pinuno ng sekta na huminto sa laban. Nagulat ang bida at nagtaka kung bakit nandoon ang kanyang ama sa sandaling iyon. Nagmamadali ang mga tauhan ng angkan para protektahan ang batang tagapagmana habang isinisigaw ang kanyang pangalan. Pagkatapos ay sinabihan niya ang isa sa mga disipulo na tumigil at galit na tinanong kung ayos lang ba ito. Nagmukhang nahihiya ang dalaga at sinabing gusto lang niyang tumulong, ngunit masamang tinitigan siya ng binata. Sa isang nagbabantang tingin, sinabihan niya itong huwag na itong ulitin at nagbago ang eksena sa ibang lokasyon. Dinala tayo sa Storm Hall, isang malaking palasyo sa loob ng ari-arian ng angkan. Doon, nakikita natin ang grupo mula sa Imisek na nakaharap sa konseho ng mga nakatatanda ng tangklan. Sinusubukan ng pinuno na ayusin ang mga bagay-bagay sa pagsasabing kilala na niya ang pinuno ng angkan mula pa noong kanilang kabataan, ngunit sinabi ng lalaki na isa lang itong hindi pagkakaunawaan at tinanong kung ano ang kanyang dahilan. Kinukwestiyon niya ang katotohanang itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan at pumasok sa ari-arian ng angkan. Tinanong din ang pinuno ng angkan kung nakita niyang kahina-hinala na may mga pasyenteng nakapila sa tangklan. Dahil doon, ikinuyom niya ng mahigpit ang kanyang kamao at naging napakalinaw ng kanyang galit. Galit na galit, tinanong niya kung ang hindi pagkakaunawaan ay ang pagsugat niya sa kanyang anak ng isang malakas na hampas. Tinitigan siya ng ibang mga nakatatanda ng may hinala at tinanong kung naparito siya para tapusin ang trabaho ng iba. Sinabi ng babae na kalokohan yon at hinawakan ng pinuno ng angkan ang hawakan ng kanyang espada. Sinisisi ng disipulong blonde ang kanyang sarili sa lahat at iniisip na hindi sana nangyari ang lahat ng ito kung hindi siya umatake. Samantala, nag-aalala ang isa pang dalaga para sa bida at umaasang hindi siya nasugatan. Biglang napalingon sa gulat ang mga babae ng sekta nang marinig nila ang isang taong papalapit. At pumasok na nga ang ating bida sa bulwagan na may kumpiyansa at napaka-impusing na tindig. Nagpakilala siya bilang batang pinuno ng angkan at nagbigay galang sa pinuno ng angkan ng tang. Habang nakangiti, taos-puso siyang humingi ng paumanhin at sinabing nagdulot siya ng hindi kinakailangang pag-aalala. Tinanong naman ng ama kung ayos na ang kanyang pakiramdam at sinabi ng binata na nakabawi na siya matapos magpahinga. Pagkatapos ay nagsinungaling siyang naipon lang ang kanyang pagod sa pag-aalaga sa maraming pasyente pero kinuwestiyon siya ng pinuno ng angkan at tinanong kung hindi ba siya nagtamo ng panloob na pinsala sa laban. Nagkunwaring walang alam ang binata at nagtanong na may gulat na ekspresyon tungkol sa mga panloob na pinsala. Iniisip ng isa sa mga disipulo na dapat ay nasugatan siya ng banal na enerhiya, ngunit sinabi niyang isa itong pagkakamali. Humingi ng paumanhin ang bida sa pinuno ng sekta at sinabing hindi niya inaasahan ang personal nitong pagdating. Patuloy siyang humingi ng tawad sa kanyang kapabayaan na hindi siya makilala at sa pag-atake sa kanya. Sa isang patagong sulyap, hiniling ng binata sa Sectmaster na huwag nang magsalita pa at maghintay na lang. Naghinuha ang mga elder na kung hindi siya nasugatan, isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Pagkatapos ay sinabi ng ama sa kanyang anak na hindi niya kailangang palampasin ang sitwasyon para sa kapakanan ng angkan. Alam niyang tinitiis lang ng binata ang sakit, pero ibinunyag nitong nagkukunwari lang siya. Nagulat ang pinuno ng angkan at nagtanong kung bakit niya yon gagawin, at humingi naman ng tulong ang anak. May seryosong ekspresyon, naghanda ang bida para isagawa ang susunod na bahagi ng kanyang plano. Tahimik na tinitigan ng ama ang kanyang anak, tila iniisip ang misteryosong hiling nito. Habang nakikisakay sa plano, lumingon siya sa pinuno ng sekta at tinanong kung ano ang sinusubukan nitong gawin. Dahil dito, umisi ng masama ang bida at sinabihan ang babae na huwag mag-alala sa kung ano ang mangyayari. Pagkatapos ay sinabi niya na may masamang ngiti na lulutasin niya ang mga problema sa pagitan ng dalawang grupo, ngunit mayroon itong napakamahal na kabayaran.